Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,931-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naunawaan ni Alvin ang mga intensyon at kahulugan ng mga matatanda mula sa angkan ng Langston. Medyo nagulat siya sa kanilang pagpupersage. Ang mga matatandang ito na nagpumilit na itago niya ang mga banal na kristal ay ibang-iba na ngayon kumpara noong pinagalitan nila si Renjin dahil sa pagpayag nilang manatili siya sa silid ng mga batas ng napakatagal. Nang makitang nag-aatubili pa rin si Alvin, binago ng mga elder ang kanilang target kay Renjin. Isa-isa silang nagpadala ng mga voice transmission kay Renjin. Pinuno ng angkan, kasalanan namin ang pagiging ignorante noon at ang pagmamaliit kay Alvin. Pakiusap, hikayatin mo siyang tanggapin ang mga banal na kristal. Renjin, hindi kami mapakali kung hindi tatanggapin ni Alvin ang mga banal na kristal. Ang mga matatandang nagsaway at nagbanta kay Renjin noon ay nagmakaawa sa kanya sa sandaling ito. Bumantong hininga si Renjin nang marinig niya ang mga voice transmission. Natural niyang alam na ang pagbabago ng saloobin ng mga elder ay dahil sa pagiging miyembro ni Alvin ng Pure Yang Sect. Umaasa ang mga elder na makikinabang sila sa pagkakaroon ng magandang relasyon kay Alvin. Gayunpaman, sa totoo lang, mas gugustuhin niya sana kung tatanggapin ng angkan ng Langston ang mga banal na kristal upang walang maging ugnayan sa pagitan ni Alvin at ng angkan ng Langston. Gayunpaman, hindi maiwasang lumambot ang kanyang puso nang maisip niya kung paanong ang mga elder ay nagbabantay lamang sa angkan ng Langston. Sa wakas, ngumiti si Renjin at sinabing, "Alvin, ibalik mo na lang sila. Ituring mo itong isang pagbati mula sa angkan ng Langston sa pagsali sa Pure Yang Sect pagkatapos mong mabayaran ang utang. Bilang Elder Chi, ikaw ang unang tao mula sa angkan ng Langston na sumali sa Pure Yang Sect. Karapat-dapat ka sa ganitong regalo." Kasabay nito, nagpadala rin si Renjin ng voice transmission kay Alvin. "Alvin, alam kong napagtanto mo na ang mga intensyon ng mga matatanda. Umaasa silang makikinabang sila sa iyo sa hinaharap. Maaaring humingi sila ng tulong sa iyo sa mga kritikal na sandali. Natatakot ako na makakaisip sila ng mga panlilinlang kung hindi mo tatanggapin ang mga banal na kristal. Dapat mo na lang silang tanggapin. Babantayan ko sila at sisiguraduhin kung hindi ka nila guguluhin sa hinaharap." Narinig ni Alvin ang kawalan ng magawa sa boses ni Renjin. Alam niyang pinipilit siya ng mga matatanda mula sa angkan ng Langston. Kaya naman, sinabi niya, "Sige. Kung gayon, tatanggapin ko ang regalo. Tatandaan ko na dati akong miyembro ng angkan." Ang mga matatanda, na naghihintay sa mga salitang ito, ay masayang tumawa nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, isa-isa silang nagpasalamat at bumati kay Alvin. "Alvin, binabati kita sa pagsali sa Pure Yang Sect. Alvin, ikaw ang ipinagmamalaki ng aming angkan ng Langston. Kung kalahati lang ng kakayahan mo ang anak ko, tatawa na ako araw-araw." Habang itinatabi ni Alvin ang mga banal na kristal, masiglang kinausap siya ng mga matatanda. Bagamat naramdaman niya na ang pagbabago ng saloobin ng mga matatanda ay medyo marahas at materyalistiko, naiintindihan din niya kung saan sila nanggagaling. Marahil, kung siya ang nasa kanilang kalagayan, gagawin din niya ang parehong bagay. Katulad ni Renjin, sa kabila ng pagiging makasarili ng mga matatanda, alam niyang ginagawa lamang ito ng mga matatanda para sa kapakanan ng angkan ng Langston. Bukod dito, kung uunlad ang angkan ng Langston, natural na magkakaroon din ng mas magandang panahon ang kanilang mga inapo. Samantala, si Pong, ang Nirvanic Elder mula sa Pure Yang Sect, ay umiling habang nakatingin sa mga elder ng angkan ng Langston. Noong una, inaabangan niya ang eksena kung saan walang awang tinatanggihan ni Alvin ang mga elder ng angkan ng Langston. Sino ang mag-aakala na mananatiling matatag ang mga elder kapag naharap sa pagtanggi? Hindi lang iyon, masigasig pa rin sila kahit na tinanggihan at patuloy na kumukuha ng pabor kay Alvin. Ginugol ni Pong ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang. Kaya naman, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sa bagay na ito, hindi siya kasing karanasan ng kanyang nakababatang pamangkin, si Will Marchin. Marahil, dahil sa kanyang karanasan, napuno siya ng kuryosidad tungkol sa mga tao. Sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang pananaw sa mundo matapos niyang mapanood ang mga matatanda ng angkan ng Langston.
Sa kabilang banda, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Will Marcin. Para bang matagal na niyang nahulaan ang magiging resulta. Sa oras na ito, sinabi ni Alvin kay Renjin sa pamamagitan ng voice transmission, leader ng angkan, may kailangan akong sabihin sa iyo. Pakiayos muna ang dalawang elder mula sa Pure Yang sect. Pagkatapos noon, nagpadala si Alvin ng voice transmission kina Pong at Will Marcin upang hingin ang kanilang mga opinyon. Agad namang sumang-ayon si Will Marcin. Si Pong, na nakaramdam na walang saysay na manatili sa bulwagan matapos makita ang resulta, ay wala ring anumang pagtutol. Mga matatanda, maaari na kayong umalis. May kakausapin pa ako kay Alvin, sabi ni Renjin, na siyang leader ng angkan ng Langstan. Nang marinig ang mga salita ni Renjin, at ubiling tiningnan ng mga elder si Alvin bago sila isa-isang umalis. Pagkatapos, nagtanong si Renjin, tatlong kataas-taasang matatanda, maaari ko ba kayong abalahin sa pag-aayos ng tirahan para sa dalawang matanda ng purong yang sekta? Pagkatapos, sinabi niya kina Pong at Will Marcin, mga matatanda, kung mayroon kayong kailangan, gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang inyong mga kahilingan. Pagkatapos nito, pinaalis nina Zayden, Malvar, at Halvar sina Pong at Will Marcin. Nang sina Renjin at Alvin na lang ang natitira sa bulwagan, bumantong hininga si Renjin, Alvin, hindi ko talaga inaasahan na sasali ka sa Pure Yang sect sa loob lamang ng ilang dekada matapos mong umalis sa angkan. Ngumiti si Alvin. Leader ng sekta, nagbibiro ka siguro. Sa pagkakaalam ko, ang kapatid mo ay hindi lamang isang ordinaryong emperador ng mga Diyos. Marahil, ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kaysa sa isang Nirvanic elder kung sasali siya sa Pure Yang sect. Kaya, kumpara sa mga elder, hindi ka dapat humanga ng husto, hindi ba? Agad na natigilan si Renjin. Ikaw. Paano mo nalaman? Nagulat si Renjin. Tutal, bago umalis ang kanyang kapatid, partikular na sinabihan siya nito na huwag sabihin kay Alvin ang tungkol sa kanya, kasama na ang katotohanan na siya ay isang Emperor of Gods. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Alvin ang tungkol dito. Pinuno ng angkan, bakit hindi mo sinabi sa akin noong tinangkakang patayin ng Black Dragon Elder? Seryosong tanong ni Alvin. Bagay pa rin ito sa kanya dahil inilagay niya sa panganib si Renjin. Ngumiti si Renjin ng may pag-aalinlangan. Alam mo rin ba yan? Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayokong mag-alala ka. Isa pa, ayos na ako ngayon, di ba? Siya nga pala, paano mo nalaman na ang kapatid ko ay isang emperador ng mga Diyos? Sumagot si Alvin, ibinahagi sa akin ni pangalawang pinuno ng sekta na si Maynard ng Flying Dragon Sect ang tungkol dito. Matapos patayin ang Black Dragon Elder, pumunta ang iyong kapatid sa Flying Dragon Sect at tinuruan si Maynard ng isang leksyon. Nagdulot siya ng malaking kaguluhan noong panahong iyon at sinira ang guarding formation ng sekta. Kahit ang isang Nirvanic elder ay maaaring hindi kayang gawin ang ganoong gawa. Base sa kanyang kilos, pinaghihinalaan ni Alvin na si Reggie ay isang intermediate Emperor of Gods. Maynard. Kumunat ang noo ni Renjin. Hindi niya inaasahan na ibubunyag ng kabilang panig ang kanyang kapatid. Patay na siya, biglang sabi ni Alvin. Patay na. Natigilan si Renjin. Pagkatapos, naalala niya kung paano tinatrato si Alvin ng dalawang elder mula sa Pure Yang sect. Paano maihahambing ang isang vice-sect leader ng Flying Dragon Sect sa dalawang elder mula sa Pure Yang sect? Nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang nagtatanong, pinuno ng angkan, nasaan na ang kapatid mo? Gusto mo ba siyang tanungin tungkol kay Thalia? Tanong ni Renjin. Oo. Tumanggaw si Alvin. Hindi niya maaaring palampasin ang bagay na ito hanggat hindi niya nakukuha ang sagot. Pagkatapos umalis sa Flying Dragon Sect, nilisan niya ang Profound Energy Land kasama si Thalia patungo sa Realm Battlefield, sabi ni Renjin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Tinanong ko na siya tungkol sa pagkakahawig ni Thalia sa asawa mo, sabi ni Renjin. Naging sabik ang ekspresyon ni Alvin habang nakatingin kay Renjin. Ano ang sinabi niya? Hindi mo asawa si Thalia, diretsyong sabi ni Renjin. Hindi ba? Nawala ang pananabik sa mukha ni Alvin, at nanlabo ang kanyang mga mata. Maya-maya, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, paano nangyari iyon? Napakaraming nagkataon lang. Pinuno ng angkan, sigurado ka bang sinabi niyang hindi ko asawa si Thalia? Sigurado ako, tango ang sagot ni Renjin.
Hindi niya alam na nakasimangot na pala siya sa sandaling iyon at parang nag-aalangan siyang magsalita. Nang makita ito, nagtanong si Alvin, pinuno ng angkan, may itinatago ka ba sa akin? Nang makita ang nag-aalab na tingin at nag-aalalang ekspresyon ni Alvin, bumantong hininga si Renjin at sinabing, bagamat hindi mo asawa si Talia, narinig ko ang sitwasyon ng asawa mo. Nabalita mo na ba ang tungkol sa sitwasyon niya? Natigilan si Alvin. Anong nangyari kay Kelly? Huminga ng malalim si Alvin upang pigilan ang nakakabahalang pakiramdam na bumabangon sa kanyang puso. 3,932. Kumabog ng malakas ang puso ni Alvin habang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Base sa mga sinabi ni Renjin, tila hindi maganda ang sitwasyon ni Kelly. Bumantong hininga si Renjin. Ayoko talagang sabihin sa iyo ang tungkol sa partikular na sitwasyon dahil wala ka nang magagawa tungkol dito ngayon gamit ang kasalukuyan mong lakas. Bumalik si Reggie dati dahil gusto niyang manatili si Talia sa angkan habang hinahanap niya ang iyong asawa. Hinahanap niya ang asawa ko. Naguluhan si Alvin. Ano ang kaugnayan niya sa asawa ko? Kasunod nito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Alvin nang maalala niya ang pagkakahawig ni Kelly kay Talia. Kambal na magkapatid ang asawa mo, si Natalie, at si Talia. Bumantong hininga si Renjin, pero, hindi masyadong sinabi sa akin ng kapatid ko ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng asawa mo. Kahit hindi mo alam ang mga detalye, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang alam mo? Kahit wala akong magawa, gusto ko pa ring malaman, sabi ni Alvin na may nag-aalab na tingin. Iniwas ni Renjin ang tingin bago bumantong hininga at sinabing, sige. Dahil mapilit ka, sasabihin ko sa iyo ang alam ko. Sinabi ng ate ko na si Natalie ay nasa realm battlefield at wala pang nakakarinig mula sa kanya pagkatapos niyang pumasok sa larangan ng digmaan. Ang alam lang ng ate ko ay buhay pa si Natalie. Iyon ang dahilan kung bakit umalis ang ate ko papunta sa realm battlefield. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi mo, hindi siya isang ordinaryong Emperor of Gods. Baka mahanap niya si Natalie. Sinubukan ni Renjin na aliwin si Alvin sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Nasa larangan ng digmaan siya sa kaharian, at walang nakarinig mula sa kanya. Bahagyang nanginig ang katawan ni Alvin. Pagkatapos, nang walang anumang babala, bigla siyang dumura ng dugo. Tila malakas ang dating sa kanya ng balita. Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Pinoprotektahan ng langit ang mga karapat-dapat. Si Talia ay may mukha ng isang pinagpalang tao kaya ganoon din si Natalie, sabi ni Renjin sa pagtatangkang aliwin si Alvin, ang kailangan mong gawin ngayon ay mabilis na lumakas pagkatapos mong pumunta sa Pure Yang Sect. Subukan mong maging isang Emperor of Gods bago magsara ang realm battlefield. Gamit iyon, maaari mo na rin siyang hanapin sa oras na iyon. Sa kabila ng mga sinabi ni Renjin, naisip niya na magiging mahirap para kay Alvin na maging isang emperador ng mga Diyos sa loob ng 300 taon. Sinabi lamang niya ang mga salitang iyon dahil hindi niya matiis na makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Alvin. Huminga ng malalim si Alvin ng ilang beses para kumalma. Pagkatapos noon, pinilit niyang ngumiti at sinabing, ikaw pala ang tiyuhin ni Kelly. Tatawagin muna kitang leader ng angkan sa ngayon. Kapag nagkita tayong muli ni Kelly, tatawagin kitang tiyo kasama si Kelly. Sige, hihintayin ko ang araw na iyon, nakangiting sabi ni Renjin. Makikita rin sa mukha nito ang bahid ng pananabik. Hindi niya talaga inaasahan na ang makikilala niyang magandang binata ay ikakasal sa kanyang matagal nang nawawalang pamangkin. Bukod pa rito, nagkaroon pa sila ng isang anak na babae. Pinuno ng angkan, kung wala nang iba pa, aalis na ako kasama ang 2 elder mula sa Pure Yang Sect ngayon, sabi ni Alvin. Sa sandaling ito, ang gusto lang niya ay pumunta sa Pure Yang Sect upang makultivate at mapataas ang kanyang cultivation base sa lalong madaling panahon. Mas tumindi ang kanyang pressure dahil sa pinakabagong balita. Dati, hindi inisip ni Alvin na nasa panganib si Kelly. Plano niyang ilayo si Kelly mula sa lupang handog ng banal na Diyos pagkatapos ng 300 taon. Plano niyang dalhin ito sa mas mababang kaharian. Ito ay dahil kung ang mga mula sa lupang handog ng banal na Diyos ay hahanapin sila, kahit na mas mataas ang kanilang mga base sa paglilinang kaysa sa kanya, ang kanilang lakas ay mapipigilan sa mga kaharian ng Devata o sa mga makamundong kaharian dahil sa mga paghihigpit na itinakda ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Dahil dito, magkakaroon siya ng pagkakataong harapin sila.
Gayunpaman, ngayong nalaman niya ang tungkol sa mapanganib na sitwasyon ni Kelly, ang kanyang pagnanais na lumakas ng malaki ay lalong tumindi. Tumango si Renjin. Sige na. Wala na akong sasabihin pa dahil sigurado akong alam mo na ang gagawin. Tandaan mo lang na kahit gaano kalakas ang Pyongyang sect, ang impluwensya nila ay limitado lamang sa Eastern Ridge Mansion. Maraming puwersa na mas malakas at mas maraming talento kaysa sa Pyongyang sect sa labas ng Eastern Ridge Mansion. Kailangan mong ingat sa hinaharap. Gagawin ko, sabi ni Alvin. Bago umalis, idinagdag niya ng may seryosong ekspresyon, pinuno ng angkan, kung ikaw o ang angkan ay nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Hanggat kaya ko, tiyak na tutulungan kita. Pagkatapos, binigyan ni Alvin si Renjin ng ilang King Grade Limit Divine Pills at Lord Grade Divine Pills na pino niya bago umalis ng bulwagan. Hindi ibinigay ni Alvin kay Renjin ang Lord Grade Limit Divine Pills hindi dahil sa iniisip niyang pagtataksilan siya ni Renjin. Nag-aalala lang siya na baka maging malambot ang puso ni Renjin at ibigay ang Divine Pills sa iba, at dahil dito, ilantad ang kanyang kakayahan. Bukod dito, babalik siya muli sa hinaharap, at sa oras na iyon, mabibigyan niya si Renjin ng mas magagandang Divine Pills. Mula nang dumating sila sa lungsod ng Langston hanggang sa oras na umalis sila sa lungsod ng Langston, 2 oras pa lamang ang lumipas. Alvin, gusto mo bang bumalik sa Pyongyang sect o may iba ka pa bang mapupuntahan? Tanong ni Pong. Matapos ang patuloy na papuri ng konseho ng mga matatanda mula sa angkan ng Langston, siya ay nainip. Elder Zin, gusto kong makipagkita sa isang matandang kaibigan at ayusin ang ilang bagay sa Skywind City. Kung nagmamadali ka, maaari ka munang bumalik sa Pyongyang sect, at magkikita tayo roon mamaya, sagot ni Alvin. Kumaway si Pong at sinabing, hindi. Wala akong ibang gagawin kaya sasamahan kita. Ano ang mahalaga na kailangan mong ayusin? Magkakaroon ba ng madugong labanan? Tila muling lumiwanag ang ekspresyon ni Pong sa sandaling ito. Oo. Hindi na nagulat si Alvin sa reaksyon ni Pong. Tumango siya habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Noon, ang angkan ng Song na may ranggong hari ay nagpadala ng mga mandirigmang kamatayan upang patayin si Alvin. Sa wakas ay oras na para ayusin ang problema. Bagamat sinubukan ng angkan ng Song na magbayad at makipagkasundo, wala siyang balak na palayain sila. Bukod sa angkan ng Song, mayroon ding ilang iba pang puwersa na sangkot sa bagay na ito. Lahat ng sangkot ay kailangang magbayad ng halaga. Dati, maraming Death Warrior ang nakatagpo ni Alvin sa trial ground noong nasa Hidden Fog Academy pa siya ng Skywind City. Kung wala ang mga kahangahangang kakayahan niya, malamang ay namatay na siya noong mga panahong iyon. Samantala, nagliwanag ang mga mata ni Pong gaya ng inaasahan ng marinig ang sagot ni Alvin. Sabi niya, sige, susundan kita roon para manood ng palabas. Gustong-gusto ko talagang panoorin ang lahat ng mga kapanapanabik na eksenang ito. Nagkatinginan sina Will Marcin at Alvin, at nagkibit-balikat lamang si Will Marcin nang walang magawa. Sanay na siya sa malabatang ugali ng kanyang nakababatang lolo. Dahil doon, pinangunahan ni Alvin ang dalawa patungong Skywind City. Para mas mapadali ang mga bagay-bagay, nagpadala rin siya ng mensahe kay Enchong upang ipaalam dito ang kanyang intensyon. Mabilis na dumating ang tugon ni Enchong. May inutusan akong makipag-ugnayan kay Yakhin, ang sect leader ng Hidden Fog sect. Maghihintay si Yakhin sa pagdating mo. Ang Skywind City ay teritoryo ng Hidden Fog sect, at ang Hidden Fog sect, tulad ng maraming iba pang puwersang may ranggong hari, ay nasa ilalim ng Flying Dragon sect. Natural lamang, hindi maglalakas loob ang Hidden Fog sect na pabayaan ang mga utos mula kay Enchong. Habang papunta sila sa Skywind Sea, may naalala si Alvin at nagtanong, Elder Zin, mayroon bang Destruction Divine Shuttles ang Pyongyang sect? Bahagyang nabigla si Pong sa tanong. Pagkatapos, sinabi niya, dati ay marami sa sekta. Gayunpaman, sa nakalipas na 700 taon, hindi na ganoon karami ang mga ito ngayon dahil sa mga saradong daanan. Maraming miyembro ng ating sekta mula sa mas mababang kaharian ang bumili nito upang makabalik sila sa kanilang mga bayan. Hindi ako sigurado kung mayroon pa tayo sa sekta ngayon. Gayunpaman, kung kailangan mo ito, maaari akong humiling sa isang tao na pandayin ito para sa iyo. Plano mo bang bumalik sa isa sa mga mas mababang kaharian? Alam ni Pong na si Alvin ay mula sa Devata Realm. Tumango si Alvin.
Oo. Gusto ko ng ilang Destruction Divine Shuttles para maipadala ko pabalik ang aking doppelganger para bisitahin ang aking pamilya. Sige. Maliit na bagay lang ito. Maaari kang humingi ng tulong kay Little Yang kapag nakabalik na tayo sa sekta, sabi ni Pong. Sabi ni Wilmore Chin, hindi maaaring gumamit ng Destruction Divine Shuttles ang mga katutubo ng Realms of Gods dahil sa aming mga bloodline. Makakapunta lamang kami sa mas mababang realm sa pamamagitan ng mga spatial passage. Dahil dito, hindi ito isang napakapopular na bagay na pandayin. Gayunpaman, kung kailangan mo ito, maaari kong hilingin sa mga eksperto sa sekta na pandayin ang mga ito para sa iyo. Salamat, Elder Zin, Elder Chin, sabi ni Alvin. Alam na niya na ang mga katutubo ng Realms of Gods at pati na rin ang mga hindi pa nakakamit ng pagkadyo ay hindi maaaring gumamit ng Destruction Divine Shuttles. 3,933. Nakahinga ng maluwag si Alvin na ang paghahanap niya sa mga Destruction Divine Shuttle ay nagtapos na pabor sa kanya. Dahil dito, maibabalik na niya ang kanyang mga doppelganger sa mas mababang kaharian. Kung hindi pa rin bumabalik ang Panginoon sa susunod na ipadala ko pabalik ang aking doppelganger, hahanapin ko siya sa Land of the Dead. Kahit na maayos pa siya, nangangahulugan ito na hindi niya maaalis si Jeremias sa kanyang katawan. Kung patuloy na lalakas si Jeremias, magiging mapanganib ito para sa Panginoon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, nag-aalala para sa kanyang Panginoon. Si Berting ay isang mahuhusay na cultivator. Minana rin niya ang pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang engkwentro. Natural lamang, ang kanyang swerte ay hindi maihahambing kay Alvin na nagtataglay ng lahat ng 5 banal na elemento. Sa palagay ni Alvin, hanggang dito lang ang narating niya dahil kay Berting. Kahit na nalampasan na ng kanyang cultivation ang kay Berting ngayon, hindi niya inisip na hindi kwalipikado si Berting na maging kanyang master. Tutal, ang isang master sa isang araw ay parang isang ama habang buhay. Bukod dito, batay sa talento ni Berting, walang duda na angat siya sa mas mataas na antas sa hinaharap sa Realms of Gods. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Alvin, Elder Chin. Gaman ang loob ni Alvin na ang paghahanap sa Destruction Divine Shuttle ay pumanig na sa kanya at maaari na niyang pabolaikin ang kanyang doppelganger sa Devata Realm anumang oras na gusto niya. Kung hindi pa bumabalik ang amo sa susunod na pagbalik ng aking doppelganger sa Devata Realm, pupunta ako sa Land of the Dead para hanapin siya. Kahit na maayos pa siya, siguradong hindi pa rin siya makakatakas kay Jeremias kung hindi siya babalik mula sa Land of Dead, maaaring hindi makikipaglaban hanggang kamatayan si Jeremias sa amo sa loob ng maikling panahong ito, ngunit paano kung patuloy siyang lumakas? Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pag-aalala para sa kanyang amo. Si Berting ay natural na isang mahuhusay na cultivator. Kung pag-uusapan ng magandang kapalaran, minana rin ni Berting ang pamana ng isang supreme powerhouse samantalang si Alvin ay bahagyang maswerte kaysa sa kanya dahil sa pagkakaroon ng 5 divine elements. Gayunpaman, maaaring umabot si Alvin sa ganito kalayo pangunahin dahil kay Berting. Kahit na ang kanyang cultivation ay maaaring nalampasan si Berting, hindi niya inisip na nangangahulugan iyon na si Berting ay hindi na kwalipikado na maging kanyang master. Tutal, gaya ng kasabihan, isang guro sa isang araw, isang guro sa habang buhay. Bukod dito, batay sa talento ni Berting, tiyak na angat siya sa mas mataas na antas sa Realm of Gods. Elder Chin, alam ko na ang mga katutubo ng Realms of Gods at iyong mga hindi pa nakakamit ng pagkadyos ay hindi maaaring maglakbay patungo sa mas mababang mga kaharian gamit ang Destructive Divine Shuttles. Maaari bang maglakbay ang mga Diyos sa Devata Realm patungo sa Realms of God gamit ang Destructive Divine Shuttles? Biglang tanong ni Alvin. Kung oo ang sagot, maaari niyang dalhin ang kanyang Panginoon sa Realm of Gods. Bagamat wala itong naging epekto kahit maghintay pa si Berting ng 300 taon para muling magbukas ang daanan bago makarating sa kaharian ng mga Diyos, umaasa si Alvin na mas maaga pa ang pagpunta ng kanyang Panginoon sa kaharian ng mga Diyos. Tutal, ngayong naging hari na ng mga Diyos ang kanyang Panginoon, kailangang harapin ng kanyang Panginoon ang isang kapigatian sa langit kada 1,000 taon. Ang mga kapigatian sa langit ay lalong magiging mahirap sa bawat paglipas. Mahalaga na lumakas ang kanyang Panginoon sa lalong madaling panahon upang mapataas ang kanyang pagkakataong mabuhay kapag nahaharap sa mga kapigatian sa langit.
Ang mga kapigatian sa langit ay magiging napakahirap kaya maraming kataas-taasang Diyos ang susuko rito, lalo na ang mga hari ng mga Diyos, Panginoon ng mga Diyos, o Emperador ng mga Diyos. Tungkol naman sa mga kataas-taasang makapangyarihang kapangyarihan, hindi siya sigurado kung kailangan pa rin nilang harapin ang mga kapigatian sa langit. Kaya nila, buong kumpiyansang sabi ni Will Marcin, kayang-kaya kang ipadala ng Destructive Divine Shuttle sa isang partikular na mas mababang kaharian, ngunit hindi tiyak ang destinasyon kapag ginamit mo ang Destruction Divine Shuttle para bumalik sa Realm of Gods mula sa mas mababang kaharian. Tumango si Alvin habang iniisip ang sarili, kung ganoon, maghahanda rin ako ng Destruction Divine Shuttle para sa Panginoon sa susunod kong pagbisita. Iiwan ko na sa kanya kung gagamitin niya ito o hindi. Dahil si Berting ay kakagaling lang sa pagiging hari ng mga Diyos kamakailan lamang, alam ni Alvin na magiging madali ang unang kapigatian sa langit. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na ang kanyang Panginoon ay magkakaroon ng magandang bentahe. Mabilis na lumipas ang oras habang patuloy na nagkukwentuhan ang tatlo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Skywind City. Pagdating ng tatlo, ilang figure ang lumitaw at yumuko sa kanila. Ang mga taong ito ay sina Yakhin, ang pinuno ng sect ng Hidden Fog Sect, at ilan sa kanyang mga nasasakupan. Pagbati, Elder Zin, Elder Chin, Elder Darfield. Elder Darfield. Bahagyang natigilan si Alvin sa paraan ng pagtawag. Ngumiti si Yakhin at nagpaliwanag, Elder Darfield, hiniling sa akin ni Sect Leader Long na ipaalam sa iyo na ikaw ay isang honorary elder na ngayon ng Flying Dragon Sect, isang Silver Dragon Elder. Isang masalimuot na ekspresyon ang sandaling nakita sa mukha ni Yakhin habang nagsasalita siya. Hindi niya inaasahan na malalampasan siya ni Alvin ng napakabilis sa ganoong kaikling panahon. Naguluhan si Alvin. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang Silver Dragon Elder sa Flying Dragon Sect noon. Silver Dragon Elder. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Will Marcin habang nakatingin kay Pong. Elder Darfield? Ikaw ang unang Silver Dragon Elder sa Flying Dragon Sect, paliwanag muli ni Yakhin, sinabi ng Sect Leader Long na ang Silver Dragon Elder ay isang honorary title sa Flying Dragon Sect. Ang isang Silver Dragon Elder ay may parehong katayuan tulad ng mga Golden Dragon Elder, ngunit walang mga obligasyon. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Pong ang kanyang pagtawa. Pagkatapos tumawa, sinabi niya, Silver Dragon Elder, Eren. Alvin, dapat ba kitang tawaging Eren mula ngayon? Matapos bigyang diin ni Pong Zin ang salitang Eren, natanto ni Alvin. Tiningnan niya si Pong na para bang hindi makapagsalita. Maya-maya, nagtanong siya, Elder Zin, ito ba ang ideya mo? Gusto mo ba? Patuloy na tumawa si Pong. Noong nasa Flying Dragon Sect pa siya, iminungkahi niya ito kay Enchong. Hindi angkop kay Enchong ang titulo, ngunit hindi siya maaaring tumanggi at sumang-ayon na lamang. Sa sandaling ito, parang gusto na talagang bugbugin ni Alvin si Pong. Sayang, wala na siyang magawa kundi ngumiti na lang. Sa hinaharap kapag nalampasan na niya si Pong, tiyak na gagantihan niya si Pong para sa kalokohang ito. Natural lamang na walang kaalam-alam si Pong sa iniisip ni Alvin. Hindi rin niya alam ang magiging epekto ng kanyang kalokohan sa hinaharap. Maya-maya, sinabi ni Yakhin, mga nakatatanda, sumunod kayo sa akin. Pagkatapos, pinangunahan ni Yakhin ang tatlo papunta sa Skywind City at sa ari-arian ng angkan ng Song na may ranggong hari. Bago pa man dumating ang tatlo, nabihag na niya ang lahat ng taong sangkot sa tangkang pagpatay kay Alvin, kabilang ang pinuno ng angkan ng Song at mga miyembro ng iba pang puwersang may ranggong hari. Inilagay niya sila sa isang malaking hall sa ari-arian ng angkan ng Song. Pagdating nila sa lupain ng angkan ng Song, sinabi ni Yakhin, Elder Darfield, nandito na lahat ang mga salarin. Namumutla ang mga mukha ng mga taong nasa loob ng hola, at makikita sa kanilang mga mukha ang kawalan ng pag-asa. Kasabay nito, ang mga elder ng Hidden Fog Sect, na nagbabantay sa mga bilanggo, ay yumuko at binati ang tatlo. Pagbati, Elder Zin, Elder Chin, at Elder Darfield. Nakilala ni Alvin ang dalawang elder mula sa Hidden Fog Sect bilang sina Elder Yun at Elder Wu, dalawa sa apat na kataas-taasang elder ng Hidden Fog Sect.
Ang dalawang kataas-taasang elder ay inatas ang bantayan ng mga bilanggo upang matiyak na walang makakataka sa kanila dahil ang dalawa ay isa sa pinakamalakas sa Hidden Fog Sect. Ang kanilang lakas ay halos maihahambing sa lakas ng mga kataas-taasang elder ng angkan ng Langston. Naging komplikado ang ekspresyon ng kataas-taasang elder Yun at kataas-taasang elder Wu nang tumingin sila kay Alvin. Tutal, ang binata na kanilang minamaliit ay hindi lamang naging mas malakas kaysa sa kanila, kundi mas mataas pa ang katayuan nito kaysa sa kanila ngayon. Nakaramdam sila ng kilabot ng maisip nila kung paano kayang patayin ng isang 3,000 taong gulang na simpleng Panginoon ng mga Diyos ang mga ordinaryong nasa pagitang Panginoon ng mga Diyos. Hindi lang iyon, sumali rin siya sa Pure Yang Sect, isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Kung hindi siya mamamatay ng wala sa oras, tiyak na ongat siya sa mas mataas na antas. Isasantabi ang hinaharap, sa sandaling ito, madali niyang mapagpapasyahan ang kanilang kapalaran sa ilang salita lamang. Samantala, ang mga salarin ay lumuhad at nagsimulang magmakaawa para sa awa nang makita nila si Alvin. Elder Darfield, sana'y magpakita ka ng awa. Elder Darfield, patawarin mo ako. Isa akong hanggal noon. Handa akong maging lingkod mo kung hindi mo ako papatayin. Elder Darfield, pakiusap, huwag mo nang ipagwalang bahala ang buhay ko. Ang ilan sa kanila ay yumuko ng napakalakas kaya't nagsimulang tumulo ang dugo sa kanilang mga mukha. Mayroon ding ilan na nakatayong walang kibo at bumaantong hininga habang nakatingin kay Alvin na may mapait at komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Walang ekspresyong tiningnan ni Alvin ang mga salarin at sinabing, wala akong sinaktan na sinuman sa inyo noon, ngunit hindi iyon naging hadlang para magpadala kayo ng mga mandirigmang kamatayan para patayin ako. Kung hindi ako sapat na malakas para ipagtanggol ang aking sarili, namatay na sana ako ng mga oras na iyon. Kailangan ninyong pagbayaran ang inyong mga ginawa. Nang marinig ito, ang ilan sa kanila ay nataranta at mas malakas pang umiyak kaysa dati, habang nagmamakaawa. Kasabay nito, isang bagyo ang biglang lumitaw at humampas patungo sa malaking hola. Sa loob lamang ng isang iglap, wala nang natira, kahit ang hola, maliban sa kaunting dugo. Ang mga nakasuot ng puting damit na nakatayo malapit sa hola ay natagpo ang bahagyang pula ang kanilang mga damit. Pinuno ng sekta Chen, paumanhin sa abalang dulot, sabi ni Alvin bago siya umalis kasama sina Pong at Wilmar Chin patungo sa purong yang sekta. Siyak hinatang iba pa mula sa Hidden Fog Sect ay napuno ng halo-halong damdamin habang pinapanood nila si Alvin na mawala sa paningin nila. Hindi ko akalain na Naple AS nila ang isang walang kapantay na kababalaghan mula sa kanilang sekta noon. 3,934. Simula nang dumating sa Profound Energy Land, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Alvin ng lubos na relaxation. Tutal, kasama niya ang dalawang elder mula sa Pure Yang Sect, sina Wilmar Chin at Pong, na isang Emperor of Gods. Bukod doon, naayos na rin niya ang halos lahat ng kanyang mga gawain. Noong nasa Flying Dragon Sect si Alvin, palagi siyang nagbabantay kay Maynard at sa mga mula sa pangkat ng 10,000 Devils. Habang nasa angkan ng Langston siya, kinailangan niyang magbantay laban sa Hidden Fog Sect. Kahit na nasa Hidden Fog Sect siya, kinailangan niya maging maingat sa mga nakatagong banta. Kinailangan pa niyang umalis sa Hidden Fog Sect sa huli dahil sa ilang mga tunggalian. Mayroon ding panahon na nasa Hidden Fog Sect siya at naging target ng angkan ng Song. Matapos itong pag-isipan, naalala niya na ang mga araw na una siyang dumating sa Profound Energy Land at nanatili sa angkan ng Darfield ay medyo nakaka-relax din. Matagal na rin mula nang huli akong makaramdam ng ganitong relaxation. Sa isang kisap mata lang, matagal na akong nasa Profound Energy Land, buntong hininga ni Alvin sa sarili. Nakita ni Alvin ang kanyang pamilya at kaibigan noong huling pagbisita niya sa mas mababang kaharian kaya hindi niya sila masyadong namimiss. Gayunpaman, matapos malaman ang sitwasyon ni Kelly mula kay Renjin, ilang araw na siyang nalulumbay. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan dahil hindi niya matulungan si Kelly ngayon. Sa huli, tanging ang may pagdasal niya lang ay ang kaligtasan nito at sisihin ang sarili sa pagiging mahina. Gayunpaman, nagpapasalamat siya na bukod kina Kelly at Berting, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay ligtas at maayos.
Habang iniisip niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan, bigla niyang naalala ang isa pang tao, si Belinda Meyer. Nakilala niya si Belinda sa Devata Realm. Noong panahong iyon, dahil sa ilang mga pangyayari, nakipagtalik siya sa kanya. Bago umalis sa Devata Realm, ipinangako niya rito na babalik siya para sa kanya pagkatapos ng 1,000 taon at sinabihan itong maghintay sa kanya. Bumantong hininga si Alvin, nakakaramdam ng komplikasyon. Bagamat kinikilala niya si Belinda bilang kanyang asawa, hindi niya ito itinuturing na kanyang mga asawa o kapareha. Tutal, dahil sa isang aksidente kaya siya natulog kasama nito. Natural lamang na ang kanilang emosyonal na ugnayan ay hindi matibay kumpara sa kanyang mga kapareha, sina Irish at Hannah, lalo na ang kanyang dalawang asawa. Wala pang 40 taon ang natitira bago matapos ang panahong ipinangako ko sa kanya. Dapat kong dagdagan agad ang aking lakas upang mailigtas ko si Kelly bago ko hanapin si Belinda. Marahil, ang pag-ibig ay lalago sa paglipas ng panahon. Sa hinaharap, unti-unti nating malinang ang ating mga damdamin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala kay Belinda. Bago niya namalayan, 600 taon na ang lumipas mula nang umalis siya kay Belinda. Kumusta na kaya siya ngayon? Wala nang saysay pang isipin ito ngayon. Ang mahalaga ay tuparin ko ang pangako ko sa kanya, naisip ni Alvin sa sarili bago niya iwinasiwas ang lahat ng iniisip tungkol kay Belinda. Pagkatapos, sinimulan niyang isipin ang kanyang cultivation, bagamat makakalusot ako at magiging isang intermediate Lord of Gods, magiging mahirap pa rin ito kahit sa tulong ng iba't ibang limit divine pills na aking pinino, makakatulong kung makakakuha ako ng ilang mga herbal na gamot na sumusubok sa langit, mga banal na prutas, o isang mas mataas na uri ng banal na tableta. Pagkatapos noon, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. Dahil medyo malayo ang Pure Yang Sect, nagpa siya ang tatlo na maglakbay gamit ang Lord Grade flying ship ni Wilmar Chin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa teleportation profundity ni Alvin. Gayunpaman, ang ganitong barko ay kumokonsumo rin ng maraming divine crystals. Si Alvin ay labis na nalulong sa kanyang cultivation kaya't nawala na siya ng oras. Nagising lamang siya nang tawagin siya ni Wilmar Chin. Alvin, nakarating na tayo sa Purong Yang Sect. Sa kanilang paglalakbay patungo sa Purong Yang Sect, naglilinang din si Pong. Tila may problema siya sa kanyang cultivation kaya wala siyang oras para makausap si Alvin. Nang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata, natuklasan niya na si Pong ay nakalutang na sa itaas ng lumilipad na barko habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod, naghihintay sa kanya at kay Wilmar Chin na bumaba. Elder Zin? Elder Chin? Nakangiting bati ni Alvin sa dalawa. Ngumiti ang dalawa bago sinabi ni Pong, Alvin, mas mabilis ang bilis ng iyong cultivation kaysa sa inaasahan ko. Batay sa aking obserbasyon, nasa 3 bahagi ka na ng iyong paglalakbay upang maging isang intermediate Lord of Gods. Talagang hindi ka panipaniwala na kamakailan ka lang naging isang simpleng Lord of Gods. Bumantong hininga siya ng madamdamin habang patuloy na sinasabi, madaling umunlad kapag ikaw ay isang hari ng mga Diyos. Maraming mga prodigy sa ating sekta na mabilis na naging simpleng Lord of Gods mula sa isang advanced King of Gods sa tulong ng mga divine pills. Gayunpaman, ang kanilang pag-unlad ay bumagal ng malaki pagkatapos maging isang simpleng Lord of Gods. Batay sa iyong pag-unlad pagkatapos maging isang simpleng Lord of Gods, iilang tao lamang sa kasaysayan ng ating sekta ang maihahambing sa iyong bilis. Bukod dito, karamihan sa kanila ay nagkaroon ng maraming hindi inaasahang engkwentro na dapat pasalamatan para sa kanilang bilis ng cultivation. Pagkatapos noon, tinitigan ni Pong si Alvin nang may kahulugan at nagtanong, Alvin, sigurado akong nakaranas ka na ng ilang hindi inaasahang pagkikita, di ba? Napangiti si Alvin nang nahihiyang sinabi, napakaswerte ko talaga. Para bang nararamdaman niya ang pagkabalisa ni Alvin, nakangiting sinabi ni Pong, huwag kang mag-alala. Ang mga hindi inaasahang engkwentro ay nakasalalay sa swerte ng isang tao. Hindi kita huhusgahan dahil lang doon. Bukod dito, hindi lahat ay makikinabang sa isang hindi inaasahang engkwentro. Kailangan pa ring umasa sa lakas at katalinuhan ng isang tao. Sa aking palagay, sulit ang aking pamumuhunan sa iyo.
Labis na humanga at nakahinga ng maluwag si Alvin sa prangka at tapat na pagsasalita ni Pong. Sige, tere na sa sekta? Nakangiting sabi ni Pong habang inaakay ang dalawa papasok sa lupain ng Pure Yang sect. Di nagtagal, nakita ni Alvin ang isang matayog na bundok na nababalot ng hamog sa unahan. Mukha itong isang ordinaryong bundok hanggang sa mahawakan ni Pong ang hamog. Pagkatapos, tuluyang nagbago ang tanawin. Makikita sa iba't ibang lumulutang na isla sa kalangitan ang mga gusaling may iba't ibang laki na parang mga palasyo. Ang pinakamalaking isla ay tila kasing laki ng lungsod ng Langston habang ang maliliit na isla ay kayang maglaman ng isang malaking palasyo na may malawak na espasyo sa paligid. Pagkatapos dumaan sa hamog, isang matandang lalaki ang lumitaw. Yumuko siya at sumigaw, pagbati, Junior Grand Uncle. Walang ekspresyong tumango si Pong. Ibang-iba ang kanyang ugali sa casual na pakikitungo niya kay Wilmar Chin. Pagkatapos, tumango ang matanda at nakangiting sinabi, Senior Brother Chin. Junior Brother Wang, naka-duty ka ba ngayon? Mabait na sabi ni Wilmar Chin habang nakangiti. Mukhang kilalang-kilala niya ang matandang lalaki. Tumango ang lalaki bilang tugon bago ang kanyang mausisang tingin ay agad na lumipat kay Alvin. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Matapos yumuko muli kay Pong, umalis na siya. Kasabay nito, nakaramdam si Alvin ng ilang aura sa kanyang paligid na naglaho pagkaalis ng matanda. Sa loob-loob niya ay naisip niya, sila siguro ang mga nagpapatrulyang disipulo o elder. Ang identity token ng matandang lalaki ay kapareho ng kay Wilmar Chin, ibig sabihin isa rin siyang Spirit Void Elder ng Pure Yang sect. Siya ang direktang disipulo ng aking nakababatang tiyuhin, sabi ni Wilmar Chin, kaka-rating lang niya bilang isang Spirit Void Elder mga 100 taon na ang nakalilipas. Tumango si Alvin bago sumunod kay Pong. Maya-maya pa, lumitaw ang dalawa pang figure. Pagbati, Nerve Anak Elder. Pagbati, Elder Chin. Ang nangunguna ay isang matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang una niyang makita ang identity token na nakasab sa baywang ni Pong. Mukhang hindi niya kilala si Pong at alam lang niya na isa siyang Nerve Anak Elder batay sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi nakaligtas sa atensyon ni Alvin ang reaksyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos, humarap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa matandang nakatayo sa likuran niya at sinisisi, bakit hindi ka nagbibigay galang sa Nerve Anak Elder ng ating Pure Yang sect? Isa siyang Emperor of Gods. Wala bang magandang asal ang mga taga-Glorious Heaven sect? Isa ka ba sa mga Valley Master sa Glorious Heaven sect, tama ba? Samantala, ang matandang lalaki ay nakatitig kay Alvin na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nagbago ang ekspresyon niya nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasabay nito, nang makita ni Alvin ang matandang lalaki, napasigaw siya, Senior. 3,935. Hindi malilimutan ni Alvin ang panganib na kanyang kinaharap sa paglalakbay patungo sa lupain ng malalim na enerhiya. Noong panahong iyon, tinulungan siya ng 5 banal na elemento na mabutas ang harang sa kalawakan sa larangan ng labanan ng siyam na katahimikan. Hindi pa niya nararating ang pagiging Diyos noong panahong iyon, at wala siyang kaalam-alam pagdating niya sa larangan ng labanan ng kaharian. Ano man ang panganib, kailangan niyang maghanap ng paraan palabas. Si Alvin, na malapit pa lamang sa pagka-Diyos noong panahong iyon, ay madaling mapatay ng isang hari ng mga Diyos o isang Panginoon ng mga Diyos. Siya ay nasa bingit ng takot sa buong panahon at nakaramdam ng kawalan ng pag-asa hanggang sa makilala niya ang isang mabait na matandang lalaki sa larangan ng labanan sa kaharian. Tinulungan ng matandang lalaki si Alvin sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa pinakamalapit na base matapos ipaliwanag ni Alvin kung paano siya napunta sa larangan ng labanan sa kaharian ng hindi sinasadya. Dahil sa matandang lalaki kaya siya nakaligtas sa larangan ng labanan sa kaharian. Ang alam lang ni Alvin ay Noah ang pangalan ng matanda at si Noah ay mula sa Glorious Heaven sect noong panahong iyon. Pagkatapos niyang makarating sa Eastern Ridge Mansion, unti-unti niyang nalaman ang tungkol kay Noah. Si Noah ang Valley Master ng Moon Shadow Valley sa Glorious Heaven sect. Ang Glorious Heaven sect ay isang puwersang may ranggong emperador tulad ng Flying Dragon sect. Wala itong Emperor of God sa sect sa kasalukuyan.
Naisip ni Alvin na pumunta sa Glorious Heaven Sect upang suklian ang kabaitan ni Noah, ngunit siya ay kasing hina ng isang langgam at walang kwenta noong panahong iyon. Hindi niya talaga inaasahan na makakatagpo niya si Noah sa Pyryang Sect. Alvin, kilala mo ba siya? Tanong ni Pong, bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na may kakilala pala si Alvin sa labas ng Flying Dragon Sect. Nagulat din ang lalaking nasa katanghaliang gulang na kasama ni Noah. Gayon din, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Noah. Bagamat hindi niya kilala si Alvin, dahil kasama ni Alvin si Pong, alam niyang hindi simple si Alvin. Dahil dito, agad na nagbago ang kanyang pananaw kay Noah. Nihalata niyang nirerespeto ni Alvin si Noah. Nahihiya siyang ngumiti habang tumatango kay Alvin. Gulat na tumingin si Noah kay Alvin. Maya-maya, sinabi niya, "Little Alvin, ikaw pala. Ikaw? Membro ka ba ng Pyryang Sect?" Tumanggaw si Alvin at ngumiti. Hindi ako ganoon noong nagkita tayo noon, pero ngayon ay ganito na ako. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap ni Noah. Lumalabas na ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay ang halimaw na prodigy mula sa Flying Dragon Sect. Hindi nakakapagtaka na ang kabilang grupo ay sinamahan ni Napong at Wilmar Chin. Simula nang maging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos si Alvin at mapatay ang dalawang intermediate na Panginoon ng mga Diyos, na mga mandirigmang kamatayan, nang tambangan nila siya, ang mga nasa Pyryang Sect, na wala sa closed-door cultivation, ay nakarinig tungkol sa kanya. Karamihan sa kanila ay nadama na pinalaki ng Flying Dragon Sect ang bagay na ito. Tutal, paano magkakaroon ng ganitong talento ang isang puwersang may ranggong emperador na walang mga emperador ng mga Diyos sa kanilang hanay? Nagduda rin ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa balitang narinig niya. Gayunpaman, ngayong nakita niya si Pong nakasama si Alvin, natitiyak niyang totoo ang balita. Mabilis na ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang pinagsalikop ang kanyang mga kamao at yumuko bago sinabing, "Kung gayon, ikaw si Brother Alvin." Tumanggaw si Alvin at ngumiti sa lalaking nasa katanghaliang gulang bago tumingin kay Noah at sinabi kay Pong, "Elder Zin, ito si Noah, ang Valley Master ng Moon Shadow Valley sa Glorious Heaven Sect. Iniligtas niya ako nang hindi sinasadyang mapunta ako sa Realm Battlefield. Nang panahong iyon, ipinadala ako ni Senior Ye sa pinakamalapit na base para makaalis ako sa Realm Battlefield. Siya ang aking tagapagligtas." Komplikado ang ekspresyon ni Noah nang tumingin siya kay Alvin. Noong nakaraan, hindi pa nga nakakamit ni Alvin ang pagiging Diyos. Hindi pa gaanong katagal ang lumipas, ngunit si Alvin ay isa ng Panginoon ng mga Diyos. Nagsimula pa nga siyang magduda sa kanyang mga alaala. Matapos itong pag-isipan, kung si Alvin ay isang disipulo ng Pyryang Sect o hindi noong sila ay nagkita, hindi pa rin kapanipaniwala na si Alvin ay naging isang Panginoon ng mga Diyos sa loob lamang ng maikling panahon. Ngumiti si Pong. Naiintindihan ko. Isang pagkakataon nga. Nakilala mo ang iyong tagapagligtas pagkarating mo pa lang sa Pyryang Sect. Nakatadhana ka na kasama ng aming Pyryang Sect. Isa itong magandang senyales. Tumingin si Noah kay Pong at yumuko, binabati ni Noah mula sa Glorious Heaven Sect sina Nirvanic Elder Zin at Spirit Void Elder Chin. Kilala ni Noah si Wilmar Chin, ngunit nalaman lamang niya ang tungkol kay Pong mula sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap niya. Tumanggaw si Pong at nagtanong ng may kuryosidad, "Ano ang nagdala sa iyo sa purong yang sect?" Tumingin si Alvin kay Noah at nagtanong din, "Tama iyan, Senior. Bakit ka nasa Pyryang Sect?" Tila nahihirapan si Noah na sagutin ang tanong ni Pong. Gayunpaman, tila hindi na siya gaanong natensayon nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Bago pa makasagot si Noah, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagkusa na magsabi, "Nirvanic Elder, Brother Alvin, Valley Master Ye ay naparito upang hilingin kay Young Master Marvick na huwag nang ituloy ang kanyang disipulo." Nasaktan ng kanyang disipulo si Young Master Marvick at nakakulong. Hindi magtatagal at siya ay susuko na. Bumantong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang pagkatapos niyang magsalita. Kumunat ang noo ni na Alvin at Wilmar Chin nang marinig ang mga sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa kabilang banda, walang pakialam na nagtanong si Pong paano niya nasaktan si Marvick.
Walang malay na tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Noah bago niya sinabi, hindi ko alam ang mga detalye. Kailangan mong tanungin si Valley Master Ye tungkol dito. Pumunta siya para humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang disipulo, ngunit tinanggihan siya niyang Master Marvick. Naka-duty ako malapit doon nang hilingin sa akin ni Elder Hector na si Pain, paalisin siya. Matapos magsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang, tumingin si Noah kay Pong at magalang na sinabi, Mervanek Elder Zin, ang aking disipulo ay nagustuhan ng isang bagay at binayaran ito gamit ang mga divine crystal. Gayunpaman, bago pa niya makuha ang bagay na iyon, nakita ito niyang Master Marvick at nagustuhan din niya ito. Ang aking disipulo ay walang alam at tumangging ibigay ang bagay na iyon kaya nagkaroon siya ng alitan kay Young Master Marvick. Sigurado akong natuto na siya ngayon at hindi na uulitin ang parehong pagkakamali. Umaasa na lang ako na ililigtas ni Young Master Marvick ang kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Young Master Marvick na hahayaan lamang niya itong umalis pagkatapos niyang makipaglaro sa kanya. Malinaw na pinipigilan ni Noah ang kanyang galit nang magsalita ito. Iyon lang ba? Walang ekspresyong tanong ni Pong. Oo. Tumanggaw si Noah. Hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo, Mervanek Elder Zin. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Alvin. Hindi siya natuwa nang marinig niya na si Marvick, isang miyembro ng Pure Yang Sect, ay bumihag ng isang tao pabalik sa Pure Yang Sect para pahirapan dahil sa isang maliit na bagay. Bukod dito, malinaw na mali si Marvick. Tumingin si Pong kay Noah at sinabing, dahil iniligtas mo ang buhay ni Alvin, ililigtas ko ang iyong disipulo para suklian ang iyong pabor. Ano sa palagay mo? Nagulat si Alvin. Elder Zin. Bago pa man makapagsalita si Alvin, sinabi na ni Noah kay Pong, Mervanek Elder Zin, hindi ko inaasahan na mababayaran ako noong tinulungan ko si Little Alvin noon, at hindi ko itinuturing ang sarili ko bilang tagapagligtas niya. Gayunpaman, malaki ang utang na loob ko sa iyo kung ililigtas mo ang aking disipulo. Hanggat hindi ito lumalabag sa aking mga prinsipyo, handa akong gawin ang anumang hilingin mo kahit na ang kapalit nito ay ang aking buhay. Pagkatapos magsalita ni Noah, yumuko siya ng malalim kay Pong. 3,936. Natural na naramdaman ni Pong ang sinseridad ni Noah. Casual niyang sinabi, sige, sumunod ka sa akin. Lumipad palabas si Pong, sinundan ni na Alvin, Wilmore Chin, at Noah. Nanatili ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kumikinang ang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, siguro ay may magandang relasyon si Alvin sa Mervanek Elder at kay Elder Wilmore Chin. Tinawag siya ni Alvin bilang Elder Zin. Elder Zin. Maaari kayang siya si Elder Pong. Isa siya sa mga mahirap hanapin na Mervanek Elder sa ating sekta. Salamat kay Noah, nakilala ko siya ngayon. Habang sila ay lumilipad, tinanong ni Alvin si Pong, Elder Zin, sino si Young Master Marvick? Isa siya sa mga apo sa tuhod ng aking mga nakatatandang kapatid, nakangiting sagot ni Pong, isa rin siya sa mga pinakanatatanging kahangahangang nilalang ng Pure Yang Sect. Gayunpaman, hindi siya maihahambing sa iyo noong kasing edad mo pa siya. Tumanggaw si Alvin. Dahil si Pong bilang isang Mervanek Elder ng Pure Yang Sect ay isang Emperor of Gods, makatuwiran na ang kanyang nakatatandang kapatid ay isa ring Emperor of Gods. Hindi nakakagulat na si Marvick, isang apo sa tuhod ng isang Emperor of Gods, ay kumilos ng labis na walang batas. Sumagot si Wilmore Chin sa sandaling iyon, Alvin, si Marvick lang ang direktang inapo ni Senior Grand Uncle Lan. Bukod doon, si Marvick ay kabilang din sa nangungunang 10 prodigies sa Pure Yang Sect. Dahil dito, napaka-arrogant niya. Pagkatapos magsalita ni Wilmore Chin, nagpalitan sila ni Noah ng isang mapait na ngiti. Si Marvick ay hindi lamang isang natatanging mahiwagang nilalang ng Pure Yang Sect, kundi siya rin ang tanging direktang inapo ng isang Emperor of Gods, lalo na ang disipulo ni Noah, kahit ang buong Glorious Seven Sect ay hindi kayang saktan ang isang taong tulad niya. Kung may mangyari kay Marvick, kailangan nilang harapin ang puot ng isang Emperor of Gods. Samantala, halos nahulaan na ni Alvin kung anong klaseng tao si Marvick matapos makinig sa mga sinasabi ng lahat. Nang papalapit na sila sa isang malaking lumulutang na isla, huminto si Pong at nagtanong, Little Yang, nasaan ang kanyang cultivation ground? Tiningnan ni Alvin ang mga gusali sa lumulutang na isla.
Nakita rin niya ang mga ilog at bundok sa isla. Napangiti si Wilmarchin nang nahihiyang sinabi, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakapunta sa bahay niya dati. Noah, bakit hindi mo pangunahan ang daan? Bagamat hindi miyembro ng Pure Yang sect si Noah, dapat alam niya ang lokasyon ng cultivation ground ni Marvick dahil hindi pa siya gaanong katagal pumunta roon. Opo, Elder Chin, sabi ni Noah bago niya inakay ang tatlo palayo. Elder Zin, dahil hindi ka pa nakakapunta sa cultivation ground ni Marvick, paano mo nalaman na nasa isla ito? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Iyon ay dahil ang islang ito ay pagmamayari ng aking nakatatandang kapatid. Lahat ng kanyang mga tao ay nakatira dito. Kahit ang pangkat na nagpapatrolya ay kanyang mga tao, sabi ni Pong. Sino iyon? Pagkadating nila sa lumulutang na isla, isang boses ang umalangaw-ngaw, at isang matandang lalaki na may katamtamang tangkad ang lumitaw. Pagkakita pa lang ng matandang lalaki kay Noah, sinabi niya, hindi ba't sinabihan ka ni Junior Brother Marvick na maligaw ka? Paano ka nang ahas na bumalik? Mayroon ka bang hangarin na mamatay? Natarante si Noah sa sinabi ng matanda, at bago pa man siya makasagot, humakbang si Wilmarchin at nakangising sinabi, Hendrik, nasaan ang mga kaugalian mo? Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ng matandang lalaki na si Hendrik si Wilmarchin. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at sinabi niya ng may bahid ng pagkapahiya, Junior Uncle Chin, ano ang nagdala sa iyo rito? Ang matandang lalaki, si Hendrik, ay mukhang kaedad ni Wilmarchin. Gayunpaman, ang kanyang ranggo at katayuan ay mas mababa kaysa kay Wilmarchin sa purong yang sekta. Kaya naman, siya ay mahinhin at magalang kapag nakaharap kay Wilmarchin. Kasama ko ang aking nakababatang tiyuhin, walang tonong sabi ni Wilmarchin. Nang marinig ito, lumipat ang tingin ni Hendrik kina Pong at Alvin. Hendrik, ikaw ba ang direktang disipulo ni Cameron? Tanong ni Pong habang nakataas ang isang kilay. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Si Cameron ang amo ni Hendrik, at si Cameron ay ang nakababatang apo ni Pong. En ikaw ba si matandang ninuno Zin? Bahagyang nanginig si Hendrik. Pagkatapos, mabilis siyang lumuhad at magalang na nagsabi, binabati ni Hendrik ang matandang ninuno. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Hendrik si Pong, ngunit marami na siyang narinig tungkol kay Pong. Tutal, si Pong ang nakababatang kapatid ng pinakamalakas na matandang ninuno ng Pure Yang sect. May kumakalat ding chismis na si Pong ay kasing lakas ng kanyang nakatatandang kapatid. Tama na iyan. Dalhin mo kami kay Marvick, sabi ni Pong. Si Hendrik ang nakatatandang kapatid ni Marvick. Bagamat hindi pa nakikilala ni Pong si Hendrik noon hanggang ngayon, nakilala na niya si Marvick noon. Tutal, si Marvick lang ang direktang inapo ng kanyang nakatatandang kapatid. Si Hendrik, isang ordinaryong disipulo, ay natural na hindi maihahambing sa katayuan ni Marvick. Opo, matandang ninuno, sagot ni Hendrik. Mabilis siyang tumayo at nanguna. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung paano napunta si Noah kay Pong at sa iba pa. Habang nangunguna siya, hindi siya nagatubiling magpadala ng mensahe kay Marvick. Junior Brother Marvick, bumalik na ang matandang lalaki mula sa Gloria 7 sect. Mabilis na dumating ang tugon ni Marvick. Ang tapang. Senior Brother Hendrik, dahil gusto na niyang mamatay, patayin mo na lang siya. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng aksyon sa Pure Yang sect. Alam ni Marvick na si Hendrik ay kapantay ni Noah na isa ring intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Mabilis na sumagot si Hendrik, hindi ko magagawa yan, Junior Brother Marvick. Alam mo ba kung sino ang sumama sa kanya? Sino? Tamad na sagot ni Marvick, nakahanap ba siya ng tulong? Hindi ba niya alam ang katayuan ko sa sekta? Sino ang may lakas ng loob na tulungan siya? Parang maiiyak si Hendrik nang marinig niya ang mensahe ni Marvick. Maya-maya, mabilis siyang sumagot muli, Junior Brother Marvick, mabuti pang pigilan mo ang sarili mo. Kasama niya ang matandang ninunong si Zin. Matandang ninunong si Zin. Sino iyon? Sinusundan siya ni Wilmarchin kahit saan. Sino sa tingin mo yan? Nakangising sagot ni Hendrik. Sandali bago sumagot si Marvick. Parang nag-aalala ang boses niya habang sinasabi, imposible.
Paano matutulungan ni matandang ninuno Zin ang matandang lalaking iyon mula sa Gloria 7 sect? Imposible. Hindi rin ako makapaniwala. Pero nasa likuran ko na silang lahat ngayon. Malapit na tayo. Dapat lumabas kayo para salubungin ang matandang ninunong si Zin. Hindi nagtagal at dalawang figure ang lumipad mula sa isang malaking mansyon sa malapit at lumapag sa harap ni na Alvin at ng iba pa. Ang pinuno ay isang binata na nakasuot ng puting-puting damit. Siya ay matangkad at malaya, at mayroon siyang pambihirang tindig. Isang payat na matandang lalaki na may isang mata ang nakatayo sa likuran niya. Sa kabila ng kanyang laki, mukhang hindi siya gumagalaw na parang bundok. Yumuko agad ang binata na nakaputi kay pong pagkarating nito. Binati ni Marvick ang matandang ninunong si Zin. Sa purong yang sect, kailangang lumuhad ang isang tao upang magbigay pugay kapag unang beses nilang nakita ang isang ninuno sa loob ng 3 henerasyon. Dahil nakilala na ni Marvick si Pong noon, hindi na niya kailangang lumuhad muli. Matapos batiin si Pong, kumarap si Marvick upang yumuko kay Wilmar Chin at sinabing, binabati ni Marvick si Junior Uncle Chin. Marvick, hindi kita nakita nang hindi bababa sa 100 taon. Hindi ko inaasahan na ikaw ay naging isang intermediate Lord of Gods, sabi ni Pong nang may bahagyang ngiti. 3,937. Kakamit ko lang din ng isang tagumpay mga 100 taon na ang nakalilipas, nakangiting sabi ni Marvick. Kasabay nito, makikita ang kaunting kaba sa kanyang mga mata nang sumulyap siya kay Noah mula sa gilid ng kanyang mga mata. Minumura niya si Noah sa loob-loob dahil sa pagsangkot kay Pong sa isang napakaliit na bagay. Papayagan sana niyang umalis ang disipulo ni Noah kung alam niyang kilala ni Noah si Pong. Tutal, maging ang kanyang lolo sa tuhod ay magalang kay Pong. Hindi lamang malakas si Pong, kundi isa rin ang kanyang nakatatanda sa iilang Ascension Elders sa Pure Yang Sect, isang intermediate Emperor of Gods. Tumanggaw si Pong nang may ngiti. Sa pagkakataong ito, si Hector, ang payat na matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Marvick, ay yumuko at binati rin si Pong. Pagbati, nakababatang lolo. Walang pakialam na tumugon si Pong kay Hector, ngunit hindi ito pinansin ni Hector. Kung tutuusin, ang kanyang katayuan sa purong yang sekta ay mas mababa pa kaysa kay Wilmar Chin, na nakatayo sa likuran ni Pong. Maya-maya, lumingon siya upang batiin si Wilmar Chin. Pagbati, Senior Brother Chin. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong nagkita ni Junior Brother Hector, nakangiting sagot ni Wilmar Chin. Bagamat may simpleng pinagmulan si Hector, isa pa rin siyang Spirit Void Elder. Hindi niya dapat bastos si Hector. Matandang ninuno Zin, nakababatang Tio Chin, ano ang nagdala sa inyo rito? Paano ako makakatulong sa inyo? Tanong ni Marvick nang may ngiti sa kanyang mukha. Little Yang, sabihin mo sa kanya, tamad na sabi ni Pong. Humakbang si Wilmar Chin at tumayo sa tabi ni Noah bago niya sinabi, hayaan mo muna akong magpakilala sa iyo. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at malakas na sinabi, ito si Alvin. Isa siyang prodigy mula sa Flying Dragon Sect. Naglakbay kami ng iyong matandang ninuno ng mahigit 1,000 milya para imbitahan siyang bumalik sa aming sekta. Sa palagay ko ay narinig mo na ang tungkol sa kanya. Nanliit ang mga mata nila Marvick nang tumingin siya kay Alvin habang ang ekspresyon ni Hector ay naging malungkot. Alvin, ito ang aking nakababatang pamangkin, si Marvick, at ito ang aking nakababatang kapatid, si Hector, sabi ni Wilmar Chin. Kasabay nito, idinagdag niya sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, si Hector ay may mababang pinagmulan. Nagawa niyang umabot sa ganito kalayo dahil sa aking nakatatandang tiyuhin. Pagkatapos ipanganak si Marvick, ipinadala ng aking nakatatandang tiyuhin si Hector, na naglilingkod sa kanyang tabi, upang protektahan at gabayan si Marvick. Kaya naman, si Hector ay parang anino ni Marvick. Tumanggaw si Alvin nang hindi mahahalata bago niya binati ang dalawa ng may ngiti. Pagbati. Dahil hindi pa formal na sumasali si Alvin sa Pure Yang Sect, hindi niya kinailangang formal na kausapin ang dalawa. Ikinuyom lamang niya ang kanyang mga kamao bilang paggalang. Alvin, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo, nakangiting sabi ni Marvick. Nauna sa iyo ang pangalan mo, dagdag ni Hector sabay tango. Hindi tulad ni Marvick, ang kanyang pakikitungo kay Alvin ay napakawalang bahala.
Malinaw na kung hindi dahil sa presensya ni Pong, tiyak na hindi pinansin ni Hector si Alvin. Pagkatapos magpalitan ng pagbati, tumingin si Wilmar Chin kay Noah bago niya sinabi, iniligtas ni Valley Master Yen ang Glorious Heaven Sect ang buhay ni Alvin noon. Nagkataon lang na nakasalubong namin siya kanina at nabalitaan namin ang tungkol sa kaunting hindi pagkakaunawaan ninyo ni Valley Master Ye. Kaya naman, nagpa siya si Junior Grand Uncle Zin na mamagitan para kay Alvin. Pagkatapos, tumingin siya kay Marvick nang may kahulugan at nagtanong, Junior Nephew Marvick, siguradong hindi mo naman pahihirapan ang mga bagay-bagay, di ba? Syempre hindi. Sabi ni Marvick, kung alam ko lang na may koneksyon si Valley Master Ye kay Alvin, hindi sana ako nag-abala. Tutal, si Alvin ay isang prodigy na gustong-gustong i-recruit ng ating Pure Yang Sect. Valley Master Ye, hindi lang ito pagkakaintindi. Ngumiti si Marvick kay Noah. Nagbago ng 180 degree ang ugali niya. Matagal nang nabuhay si Noah at pamilyar sa malupit na realidad ng mundo. Paano niya hindi malalaman na ang mundong kanilang ginagalawan ay isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas? Si Marvick ay nakikipagtulungan lamang dahil kay Pong. Kung tutuusin, si Pong ay hindi lamang isang nerve anak elder, kundi si Pong ay nakababatang kapatid din ng lolo sa tuhod ni Marvick. Si Pong ay isang elder 3 henerasyon bago si Marvick. Humarap si Marvick kay Hector at sinenyasan ito habang sinasabi, Junior Uncle Hector, dalhin mo si Brother Zuo para makipagkita muli kay Valley Master Ye. Pagkatapos mag-excuse, mabilis na umalis si Hector. Ngumiti si Marvick kina Noah at Alvin habang sinasabi, Alvin, Valley Master Ye, hindi lang iyon pagkakaunawaan. Kung alam ko lang na si Valley Master Ye ang tagapagligtas mo, hinding-hindi ako makikipagkompetensya kay Brother Zuo para sa bagay na iyon. Hindi lang iyon pagkakaunawaan, muling sabi ni Marvick. Bahagyang napangiti si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Marvick. Bagamat galit pa rin si Noah kay Marvick, alam niyang hindi niya maaaring pilitin ang kanyang kapalaran. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung maghihiganti si Marvick sa hinaharap? Hindi naman imposibleng patayin siya at ang kanyang disipulo ni Marvick matapos ang pangyayaring ito. Maya-maya, sinabi ni Marvick, nandito na siya. Lumitaw si Hector kasama ang isang matangkad at matipunong binata. Tila walang sugat ang binata, ngunit ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang mapatla. Malinis din ang kanyang damit. Malinaw na kakapalit lang nila ng kanyang damit. Gayunpaman, kahit si Alvin, na may pinakamahinang cultivation base sa lahat ng naroroon, ay nararamdaman ang kanyang mahinang aura. Lumuhad ang binata sa harap ni Noah at sumigaw, Guro. Mabilis na tinulungan ni Noah na tumayo ang binata. Pagkatapos, sinabi niya ng may bahid ng pagsisi, humingi ka agad ng tawad kay Young Master Marvick. Nasaktan mo naman siya kung tutuusin. Huminga ng malalim ang binata. Puno ng pag-aatubili ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Marvick, ngunit sinabi pa rin niya, patawarin mo ako, Young Master Marvick. Ako, si Zoltan, ay humihingi ng paumanhin sa pagkakasakit sa iyo. Wala lang yan. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Marvick habang ikinakaway ang kamay, kung mayroon man, dapat mong pasalamatan si Alvin. Bagamat napakabait ng mga salita at kilos ni Marvick, napansin ni Pong ang lamig sa kaibuturan ng mga mata ni Marvick. Gayunpaman, hindi siya nagsalita. Tutal, si Marvick ay lubos na nakikipagtulungan. Masyadong kalabisan kung asahan na hindi makakaramdam si Marvick ng kahit kaunting pagkadismaya. Ngumiti si Alvin at sinabing, dapat mong pasalamatan si Senior Ye. Kung tutuusin, kung hindi siya tumulong sa Realm Battlefield, hindi ko sana siya nakilala. Lumingon si Zoltan kay Noah na may bahid ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Sinabi ni Noah kay Alvin, Alvin, kara-rating mo lang sa Pure Yang Sect kaya sigurado akong marami ka pang kailangang asikasuhin. Hindi na kita guguluhin pa, at dapat na akong umalis kasama ang aking walang kwentang disipulo. Pakibisita ang Glorious Heaven Sect kapag may oras ka. Kung mayroon akong maitutulong sa iyo, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka. Matapos makipagpalitan ng Soul Pearls kay Alvin at magpaalam sa iba, mabilis na isinama ni Noah si Zoltan. Ngumiti si Alvin habang pinapanood niya si Noah na umalis.
Ngayong nasa kanya na ang soul pearl ni Noah, makakausap na niya si Noah. Pagkatapos umalis ni Noah at Zoltan, mabait na sinabi ni Marvick, "Kapatid na Alvin, dahil kara-rating mo lang, bakit hindi ka na lang manatili sa aking cultivation ground?" Bago pa man makasagot si Alvin, sinabi ni Wilmore Chin, Junior Nephew Marvick, bago umalis sa Pure Yang Sect, nakapaghanda na kami ng cultivation ground para kay Alvin sa aming lumulutang na isla. Ano man ang mangyari, salamat sa iyong magandang alok. Isang bahid ng babala ang sumilay sa mga mata ni Wilmore Chin habang nakatingin siya kay Marvick. Sayang naman, buntong hininga ni Marvick. Pagkatapos, sinabi niya, "Kapatid na Alvin, sigurado akong marami kang tanong tungkol sa Pure Yang Sect. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin kung mayroon kang hindi maintindihan." Pagkatapos, sa pagtatapos ng kanyang mga salita, inilabas ni Marvick ang kanyang soul pearl para ipagpalit kay Alvin. 3,938. Natural lamang na hindi maganda ang impresyon ni Alvin kay Marvick. Bagamat si Marvick ay pala kaibigan at magalang simula nang magkakilala sila, alam niyang dahil lamang iyon sa presensya ni Pong. Kung nag-iisa lang siya, walang paraan na pakakawala ni Marvick si Zoltan o bibigyan siya ng ganitong mainit na pagtrato. Hindi rin siya sigurado kung makikipagtulungan si Marvick kung sasama si Wilmore Chin nang hindi kasama si Pong. Gayunpaman, hindi bastos si Alvin. Walang pakundangan niyang pinasalamatan si Marvick at hindi tumanggi na makipagpalitan ng soul pearls kay Marvick. Kung tutuusin, kailangan din niyang isaalang-alang si Pong. Bukod dito, isa siyang baguhan sa Pure Yang Sect, at matalinong gawing kaaway ang isang taong tulad ni Marvick na may pambihirang pinagmulan sa Pure Yang Sect. Sa sandaling ito, tumingin si Pong kay Marvick at sinabing, "Pareho kayong bata. Marami kayong pagkakataong magkita sa hinaharap." Natural lang na sumang-ayon si Marvick kay Pong. "Tere na," sabi ni Pong kina Alvin at Wilmore Chin. Bago umalis, sinabi niya kay Marvick, "Bata, aalis na tayo." "Paalam, matandang ninuno," sabi ni Marvick. "Kapatid na Alvin, magkita tayo kapag may oras ka." Nanatili ang pagiging magalang ni Marvick hanggang sa huli. Nanatili ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang likuran ng tatlo. Gayunpaman, may bahid ng lamig na makikita sa kanyang mga mata nang tingnan niya ang likuran ni Alvin. Nang tuluyang mawala sa paningin ang tatlo, tumalikod siya at bumalik sa kanyang cultivation ground nang walang imak. Natural na mabilis na sumunod si Hector kay Marvick. Bang! Nang nasa pribadong espasyo na si Marvick sa kanyang cultivation ground, agad niyang sinuntok ang isang tubilya sa harapan ng bakuran, dahilan para maging alikabok ito. Si Hector, na nakatayo sa likuran ni Marvick, ay tahimik na pinagmasdan si Marvick. "Kasapi ka lang sa sekta, pero nang ahas kang makialam sa mga bagay ko," sabi ni Marvick habang nagngangalit ang mga ngipin. Tuluyan nang nawala ni Marvick ang kanyang kaakit-akit at pinong ugali mula kanina. Ang kanyang eleganteng mukha ay nababalot ng galit na nagpapamukha sa kanya na masama. Ang kanyang kalooban ay nababalot ng galit habang patuloy siyang naglalabas ng sama ng loob. "Simula nang ako'y ipanganak, kailan pa ako nakaranas ng ganito kalaking kawalan. Hindi ko man lang magawang gumanti." Pagkatapos umalis, sinundan ni Alvin sina Pong at Wilmore Chin habang lumilipad sila sa himpapawid. Nakita niya ang maraming lumulutang na isla sa kanyang paligid. Nagpatuloy sila sa paglipad bago sila huminto sa harap ng isang lumulutang na isla na mas malaki pa kaysa sa lumulutang na islang tinitirhan ni Marvick. Sa kanilang paglalakbay dito, maraming miyembro ng Pure Yang Sect ang kanilang nasalubong. Lahat sila ay magalang na bumati kay Wilmore Chin. May ilan lamang na nakapansin sa identity token ni Pong at bumati rin kay Pong matapos nilang matuklasan na isa itong Nerve-Anak Elder. Gayunpaman, dahil hindi nila siya kilala, binati na lamang nila siya bilang Nerve-Anak Elder. Dahil dito, napagtanto ni Alvin na hindi maraming tao sa Pure Yang Sect ang nakakakilala kay Pong. Para bang nababasa niya ang iniisip ni Alvin, paliwanag ni Wilmore Chin, si Junior Lolo ay isang mailap na tao sa Pure Yang Sect. Karaniwan siyang gumugugol ng kanyang oras sa aming pribadong isla at bihirang lumabas. "Naiintindihan ko," sagot ni Alvin sabay tango. Pagkatapos makalapag ang tatlo sa isla, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw. Hindi nakakagulat, hindi tulad ng iba, alam niya kung sino si Pong. Sumigaw siya, pagbati, "Junior Grand Uncle, Brother Chin."
Alvin, siya si Boyet, isang disipulo ng ating mga inapo, sabi ni Pong habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi siya tumugon sa pagbati at direktang nagsimulang magpakilala. Aniya, bagamat kapantay siya ni Little Yang, isang Spirit Void Elder, medyo mas malakas siya kaysa kay Little Yang. Kung mayroon kang anumang problema, maaari mo rin siyang hanapin. Dapat kayong dalawa ay magpalitan ng Soul Pearls. Mabilis na inilabas ni Alvin ang kanyang Soul Pearl. Si Boyet, na mukhang natigilan, ay mabilis na inilabas din ang kanyang Soul Pearl. Pagkatapos, ngumiti siya ng maliwanag at sinabing, ikaw pala si Alvin. Ako si Boyet, isang Spirit Void Elder tulad ni Brother Chin. Marahil, sa mga darating na taon, magagawa kong maging isang Transcendence Elder. Sa Pure Yang Sect, ang mga Transcendence Elder ay mga Advanced Lords of Gods. Ang kanilang lakas ay maihahambing sa mga Golden Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Kung tungkol naman sa mga Spirit Void Elder, sila ay mga Intermediate Lords of Gods, at ang kanilang lakas ay maihahambing sa mga Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Elder Boyet, nakangiting tawag ni Alvin. Dahil sinabihan siya ni Pong na hanapin si Boyet kung mayroon siyang anumang problema, alam niyang nangangahulugan ito na mataas ang pagtingin ni Pong kay Boyet. Sa pinakamababa, malamang na inisip ni Pong na maaasahan si Boyet. Sa pagkakataong ito, tumingin si Pong kay Alvin at sinabing, Alvin, medyo matagal akong umalis sa sekta. Ngayong nakabalik na ako, dapat ko nang batiin ang aking ama. Ang dalawang batang ito ang tutulong sa iyo na manirahan. Pupunta ako para hanapin ka ulit kapag libre ako. Bukod sa panahong nagkultiba sina Alvin at Pong sa lumilipad na barko habang pabalik sa Pure Yang Sect, nakapag-usap ng matagal si Alvin kay Pong habang papunta sa Langston City at Skywind City. Maraming anekdota ang ikinwento ni Alvin kay Pong noong nabubuhay pa siya sa mundo na ikinabighani ni Pong. Pumayag pa nga si Pong na magbukas ng isang daanan patungo sa mas mababang kaharian pagkatapos ng 300 taon para madala siya ni Alvin upang magsaya sa mundo. Si Alvin, bilang isang modernong tao sa mundo, ay hindi mahigpit na sumunod sa tuntunin ng pagiging senior. Comfortable siyang nakipag-usap kay Pong na parang isang kapantay, unti-unting nakakalimutan na si Pong ay isang emperador ng mga Diyos na may mataas na katayuan sa purong Yang sekta. Dahil dito, lalong naging malapit sina Alvin at Pong. Kahit papaano, hindi na siya itinuring ni Pong bilang isang natatanging himala lamang ng nakababatang henerasyon. Tumanggaw si Alvin. Sige. Sanay na si Wilmar Chin sa casual na paraan ng pag-uusap ni Pong at Alvin kaya hindi na siya nagulat. Sa kabaligtaran, natigilan si Boyet. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Boyet, nakangiting sinabi ni Wilmar Chin, hindi mo kailangang magulat, nagkasundo agad ang dalawang iyon noong nagkita sila. Para na silang magkaibigan. Maliban na lang kung maging disipulo niya si Alvin, walang pagkakasunod-sunod ng seniority sa pagitan nila. Isang masalimuot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Wilmar Chin habang nagsasalita. Isang binata na wala pang 3,000 taong gulang ang tinatrato ang kanyang nakababatang tiyuhin na parang isang kaibigan, at ginantihan din ito ng kanyang nakababatang tiyuhin. Maliban kung si Alvin ay formal na magiging disipulo ng kanyang nakababatang tiyuhin, malamang na walang magiging pagkakasunod-sunod ng seniority sa pagitan nila. Samantala, natatarantang tumanggo si Boyet matapos makinig sa paliwanag ni Wilmar Chin. Nang makabawi siya ng ulirat, muling tumingin siya kay Alvin. Elder Chin, nabanggit mo kanina na may mga kaayusan na bago ako dumating. Tanong ni Alvin. Taliwas sa inaasahan ni Alvin, itinuro ni Wilmar Chin at Boyet ang ilang gusali at sinabihan siyang pumili. Naguluhan si Alvin. Tutal, sinabi na ni Wilmar Chin kay Marvick na may inihandang lupa para sa kanya. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon sa mukha ni Alvin, nakangiting ipinaliwanag ni Wilmar Chin, sinabi ko lang iyon dahil kay Marvick. Gusto niyang manatili ka sa kanilang isla. Ito ay para pahirapan ka o sinusubukan kanyang hilahin sa kanilang paksayon. Personal na lumabas ang aking nakababatang tiyuhin para imbitahan ka rito. Hindi ba kami malulugi kung sasali ka sa kanila? Natural, maaari kang pumili kung aling paksayon ang gusto mong salihan. Hindi ka namin pipilitin ng aking nakababatang tiyuhin.
Gayunpaman, masasabi kong mas malakas ang aming paksayon kaysa sa iba. Marahil, ang ibang mga paksayon ay maaaring makapagbigay ng mas mahusay na kapaligiran sa paglilinang o mga mapagkukunan, ngunit wala sa kanila ang may Nirvanic Elder na tretuhin ka na parang kapantay. Bagamat na ibalik na ni Napong at Will Marcin si Alvin sa purong yang sekta, hindi nito mapipigilan ang ibang mga paksayon sa pagtatangkang rekrutin si Alvin kapag nalaman nila ang tungkol sa kanyang pagdating. Natural lamang na hindi nila magagawa at hindi nila pipilitin si Alvin na manatili laban sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ang mga salita ni Will Marcin, umiling si Alvin at nakangiting sinabi, "Elder Chin, hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Pumunta ako rito dahil sa iyo at kay Elder Zin. Isa pa, wala akong ibang kakilala sa sekta. Kung hindi ako mananatili rito, saan ako pupunta? Bukod doon, hindi ko malilimutan ang kabaitan sa akin ni Elder Zin." Ngumiti ng maliwanag si Will Marcin nang marinig ang mga salita ni Alvin. "Bata, alam kong hindi ka isang taong walang puso." Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon sa mga salita ni Will Marcin. Pagkatapos, sa pangunguna ni Will Marcin at Boyet, nagpatuloy siya sa paghahanap ng angkop na lupang pagtatamnan. Si Boyet, na natigilan noong una, ay nalaman din ang tungkol kay Alvin mula kay Will Marcin. Kinumpirma niya ang tsismis na pinatay ni Alvin ang dalawang intermediate na Panginoon ng mga Diyos kahit na isa lamang siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos at natagpuan ang kwento na mas nakakagulat kaysa sa tsismis. Dahil dito, naunawaan niya kung bakit nag-aalala si Will Marcin na baka agawin ng ibang mga paksayon si Alvin. Nag-aalala rin siya kung si Alvin ay maakit palayo ng ibang paksayon. Tutal, may ilang mga paksayon sa purong yang sect na medyo walang prinsipyo at gagamit ng anumang paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kapanatagan pagkatapos makinig sa mga salita ni Alvin. Naramdaman din niya na si Alvin ay naging mas kaaya-aya sa mga mata. Pagkatapos ng 12 paghinga, ang mga mata ni Alvin ay nakatuon sa isang gusali, at sinabi niya, "Iyon. 3,939. Pumili si Alvin ng isang katamtamang laki ng gusali malapit sa mga bundok na may magagandang tanawin. Ngumiti si Will Marcin nang makita ang pinili ni Alvin. Sabi niya, ang lugar na ito ay itinayo hindi pa katagalan. Ang kapaligiran nito ay isa sa mga pinakamahusay, at ito ay para sa mga bagong disipulo ng ating pangkat. Talagang matalino ang iyong mga mata. Tulad ng kasabihan, unang dumating, unang mapaglilingkuran. Dahil siya ang unang pumili nito, ibig sabihin ay nakatadhana na siyang manatili roon, dagdag ni Boyet. Dahil doon, sa wakas ay nagkaroon na si Alvin ng sarili niyang cultivation ground at courtyard sa Pure Yang Sect. Sabi ni Boyet, "Alvin, kontaken mo ako kapag libre ka bukas. Ihahatid kita para magparehistro." Pagkatapos, sinabi niya kay Will Marcin, "Kapatid na Chin, malamang pagod ka sa biyahe kaya dapat kang magpahinga. Ako na ang bahala rito at tutulungan ko siya sa pagpaparehistro." Tumawa ng mahina si Will Marcin, "Si Brother Zhao ang pinakamaalalahanin sa akin. Alvin, tutulungan ka ni Brother Boyet Hale sa iyong pagpaparehistro bukas. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, maaari mo akong hanapin o siya. Kung malutas natin ang bagay na ito, maaari nating hanapin ang aking nakababatang tiyuhin." Sa Pure Yang Sect, halos walang bagay na hindi kayang lutisin ng nakababatang tiyuhin. Pagkatapos, tila may naalala siya, at bahagyang nawala ang kanyang ngiti habang sinasabi niya, "Sigurado akong alam mo na may mga bagay din na magiging abala para sa nakababatang tiyuhin na makialam sa mga walang kabuluhang bagay sa pagitan ng mga nakababata. Sa anumang kaso, sigurado akong magiging napakahusay mo sa iyong mga kasamahan." Marami sa mga nakapanood ng recording ni Alvin habang pinapatay ang dalawang intermediate Lord of Gods ang nag-isip na swerte lang si Alvin. Inisip nila na marahil, ang dalawang intermediate Lord of Gods ay nasugatan na rin. Noong una, ganoon din ang naisip ni Will Marcin. Gayunpaman, noong bumisita siya sa Flying Dragon Sect, nagtanong-tanong siya at kinumpirma na ang dalawang intermediate Lords of Gods, na ang lakas ay maihahambing sa mga inner elder ng Flying Dragon Sect, ay nasa pinakamalakas na kondisyon ng patayin sila ni Alvin. Dahil dito, lubos siyang nagtiwala sa kakayahan ni Alvin.
Elder Chin, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Alvin, kung maliit na bagay lang ito sa pagitan ng mga nakababata, mas makabubuting ayusin natin ito gamit ang sarili nating lakas. Lumawak ang ngiti ni Wilmar Chin. Tama. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa background ng kabilang partido dahil kakampi mo ang junior grand uncle. Tunay ngang malas ang mga taong naghahanap ng gulo sa iyo. Tumanggaw si Alvin. Labis ang kanyang pasasalamat at ginhawa na mayroon siyang suporta mula sa isang prominent at mahalagang tao tulad ni Pong. Kung tutuusin, hindi lamang makapangyarihan si Pong kundi pati na rin ang kanyang pinagmulan at mga koneksyon ay pambihira. Pagkatapos magpaalam kina Wilmar Chin at Boyet, pumasok si Alvin sa kanyang tahanan. Bago umalis si Boyet, tinuruan niya si Alvin kung paano paginahin ang pormasayon upang ipahiwatig na may nakatira sa gusali. Inutusan din niya si Alvin na yukit ang kanyang pangalan sa mesang bato sa tabi ng pangunahing pasukan. Ang tirahan ni Alvin ay may harapan at likurang bakuran. Mayroong lawa at isang maliit na lote ng lupa na may mga bulaklak at halamang gamot sa likod bahay. Natukoy ni Alvin ang ilan sa mga halamang gamot. Sa harapan ng bakuran, may isang maliit na hardin ng mga bato malapit sa isang pavilion na may malaking mesang bato at 6 na bangkong bato. Ang daanan sa harapan ng bakuran ay nilagyan ng mga asul na tile na bato. Ang ganda ng lugar na ito, nakangiting naisip ni Alvin sa sarili. Ito ang pinakamagandang lugar na tinirhan niya simula nang dumating siya sa Profound Energy Land. Pagkatapos, pumasok siya sa pinakamalaking silid na siyang master bedroom. Tama iyan. Dapat kong ipaalala kay Elder Chin ang tungkol sa Destruction Divine Shuttles, naisip ni Alvin sa sarili bago siya nagpadala ng mensahe kay Wilmar Chin. Agad na tumugon si Wilmar Chin at sinabing makikipag-ugnayan siya sa isang tao mula sa Pyongyang sect upang bumuo ng Destruction Divine Shuttles. Nang marinig ang mensahe ni Wilmar Chin, mabilis na sumagot si Alvin, Elder Chin, hindi naman ganoon kaapura. Magpahinga ka muna bago mo harapin ang bagay na ito. Medyo nahihiya si Alvin. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis sumagot si Wilmar Chin. Gayunpaman, wala pang 15 minuto, nakatanggap si Alvin ng mensahe mula kay Wilmar Chin. Alvin, nakipag-ugnayan na ako sa eksperto sa artifact. Wala siya sa sect ngayon at babalik lang siya pagkalipas ng ilang panahon. Wala siyang mga materyales na kailangan para sa paggawa ng mga shuttle kaya tutulungan kitang tipunin ang mga ito para magawa niya ang mga ito para sa iyo pagbalik niya. Maraming salamat, Elder Chin, sabi ni Alvin, habang lubos na nagpapasalamat kay Wilmar Chin. Magkano po ang magagastos, Elder Chin? Ibibigay ko po sa inyo ang mga divine crystal na kailangan ninyo. Hindi na kailangan, casual na sabi ni Wilmar Chin, hindi naman bihira o mahal ang mga materyales. Kaya ko pa rin naman ang mga yan. Ituring mo na lang itong isang malugod na regalo mula sa akin. Mapilit si Wilmar Chin kaya tanging ang kabutihang loob niya ang natanggap ni Alvin. Sa huli, nagpasya siyang magpino ng ilang divine pills bilang pasasalamat kay Wilmar Chin. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pag-uusap kay Wilmar Chin, sinimulan niyang isipin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nasa Pyongyang sect na ako ngayon, hindi sa Flying Dragon sect. Maraming powerhouses dito. Ang paksyong sinalihan ko ay mayroon pang Intermediate Emperor of Gods. Imposibleng maitago ko ang katotohanan na kaya kong pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills dito. Kung gusto ko silang pinuhin, kailangan kong umalis sa estate ng Pyongyang sect. Mabuti na lang at wala akong mga kaaway sa Pyongyang sect tulad ng ginawa ko sa Flying Dragon sect kaya hindi ko kailangang maging masyadong maingat sa lahat ng ginagawa ko. Sa sandaling ito, isang ideya ang biglang lumitaw sa isipan ni Alvin. Tama. Muntik ko nang makalimutan na si Ender, ang anak ng pinuno ng sekta ng 10,000 Devil Sect, ay kabilang din sa Pyongyang sect. Nakapatay ang Flying Dragon sect ng ilang matataas na opisyal sa 10,000 Devil Sect. Iniisip ko kung kabilang ba sa kanila ang pinuno ng sekta ng 10,000 Devil Sect. Kasunod nito, nagpadala si Alvin ng mensahe kay Enchong upang magtanong tungkol sa bagay na ito. Mabilis na sumagot si Enchong at sinabi sa kanya na buhay pa ang pinuno ng sekta ng 10,000 Diablo.
Ayon kay Maynard, ang pinuno ng sekta ng 10,000 Diablo ay hindi kasangkot sa bagay na ito. Dahil ganoon nga, walang malaking alitan sa pagitan namin ni Ender. Marahil, maaaring kalabanan niya ako, ngunit hindi iyon magiging hanggang sa puntong gugustuhin niya ang buhay ko, naisip ni Alvin sa loob-loob. Bukod pa rito, kahit na gusto niya akong patayin, kailangan niyang tingnan kung kaya niya itong gawin. Malamang na hindi iyon mangyayari maliban kung mayroon siyang napakalakas na background sa purong yang sect. Sa pagtatapos ng kanyang mga iniisip, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate upang gugulin ang oras hanggang sa kailangan niyang kumpletuhin ang kanyang mga rehistrasyon kay Boyet bukas. Kasabay nito, nakatanggap si Ender ng balita tungkol sa pagdating ni Alvin sa purong yang sekta. Dumating na si Alvin sa Pure Yang sect at sumali na sa pangkat ng Cloud Peak na katulad ni Elder Chin. Ang ekspresyon ni Ender, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kanyang kama, ay medyo hindi magandang tingnan sa sandaling ito. Natural lang, narinig niya ang tungkol sa sakuna na tumama sa 10,000 Devil Sect. Alam niyang si Maynard ay pumunta sa 10,000 Devil Sect at pumatay ng ilang matataas na opisyal, inakusahan silang sangkot sa pagkuha ng mga Death Warrior na nagtangkang patayin si Alvin. Kabilang sa mga pinatay ni Maynard ay si Zack, isang Supreme Elder ng 10,000 Devil Sect. Bukod doon, ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, si Pojen, at si Killian, na itinuring niyang nakababatang kapatid, ay pinatay din sa Flying Dragon Sect dahil sa kanilang koneksyon kay Tyson Kane. Sa katunayan, nalaman lamang ni Ender ang pagkamatay ni Pojen at Killian nang ipaalam sa kanya ng kanyang amang si Landon ang tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ni Maynard sa 10,000 Devil Sect at ang pagkamatay ni Zack. Hindi na itinago ng kanyang ama ang bagay na ito sa kanya dahil darating din sa kanya ang balita sa kalaunan. Paano naging Panginoon ng mga Diyos si Alvin ng ganoon kabilis? Muntik na niya akong maabyutin ngayon sa cultivation ko. Higit sa lahat, paano niya nagawang patayin ang dalawang intermediate Lords of Gods na iyon? Dahil sa kanyang katayuan sa Ender, may alam siyang impormasyon tungkol sa tangkang pagpatay kay Alvin. Bukod dito, isang elder ng 10,000 Devils faction, na kanyang senior tiyuhin, ang naruroon ng maganap ang tangkang pagpatay. Matapos makausap ang kanyang senior tiyuhin, kinumpirma niya na ang dalawang Death Warrior ay nasa pinakamalakas kondisyon. Ang kanilang lakas ay maihahambing sa kanyang senior tiyuhin na itinuturing na medyo malakas sa mga inner elder ng Flying Dragon Sect. 3,940. Nag-cultivate si Alvin buong gabi, lubog sa kanyang cultivation. Nagising lamang siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Boyet. Alvin, narito ako para isama ka para makumplito ang iyong pagpaparehistro. Inaasahan na ni Alvin si Boyet kaya mabilis siyang lumipad palabas. Elder Boyet. Tere na, sabi ni Boyet na may mabait na ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Alvin at sumunod kay Boyet paalis sa lumulutang na isla. Ang aming lumulutang na isla ay tinatawag na Cloud Peak Island. Ito ang lupang pinaglilingkuran ng aming pangkat, ang pangkat na Cloud Peak. Ang pangalang Cloud Peak ay walang anumang espesyal na kahulugan. Ito ay hango sa pangalan ng isa sa aming mga ninuno, Stuart Zinn. Siya ang ama ni Elder Zinn na nagdala sa iyo rito mula sa Flying Dragon Sect. Isa rin siya sa iilang Ascension Elder sa ating Pure Yang Sect. Dapat mong malaman na ang mga Ascension Elders ay mga Intermediate Emperors of Gods. Tumango si Alvin. Pagkatapos umalis sa Cloud Peak Island, nagpatuloy si Boyet sa pagsasabi, maraming paksayon sa Pure Yang Sect. Ang mga Nirvanic Elder o yung mga may mas mataas na ranggo ay maaaring magsimula ng sarili nilang paksayon. Halimbawa, si Elder Zinn ay kwalipikado na simulan ang kanyang paksayon kung aalis siya sa paksayon ng Cloud Peak. Gayunpaman, hindi siya interesado na gawin ang ganoong bagay. Kahit na gawin niya iyon, wala itong sisay dahil lahat ng kakilala niya sa paksayon ng Cloud Peak ay hindi sasali sa kanya. Tumango si Alvin. Kung tutuusin, hindi nakakagulat na mas nirerespeto ng lahat ang ama ni Pong kaysa sa kanya. Elder Boyet, kung si Elder Zinn ay magtatayo ng sarili niyang paksayon. Hindi ba't ang paksayon niya ay tatawaging ordinaryong paksayon isa? Ang lumulutang niyang isla ay tatawagin ding ordinaryong isla, tama ba? Mapaglarong tanong ni Alvin.
Sandali na natigilan si Boyet. Pagkatapos, umiling siya at nakangiting sinabi, sa totoo lang, palaging pinapuna ng ibang mga ninuno si Ancestor Zin dahil sa pagbibigay ng ganoong pangalan sa nakababatang lolo. Tutal, hindi naman talaga angkop ang pangalan niya para sa isang prodigy na katulad niya. Para masagot ang tanong mo, maliban na lang kung may pangalan sa isip ang nakababatang lolo, ang paksayon niya ay tatawaging ordinaryong paksayon. Naiintindihan ko. May iba pang mga dahilan kung bakit hindi lumilikha ng sarili niyang paksayon si Elder Zin, hindi ba? Tanong ni Alvin. Tama, tango ni Boyet. Kung tutuusin, makapangyarihan siya, pero hindi ang pinakamakapangyarihan. Bukod pa rito, walang saysay ang makipagkompetensya sa kanyang ama. Marahil, kung ang ninuno ay ang kanyang tiyuhin o isang malayong kamag-anak, mas may dahilan para magtatag siya ng sarili niyang paksayon. Kung gayon, paano kung isang araw ay malampasan ni Elder Zin ang lakas ng kanyang ama? Tanong ni Alvin. Ang pinuno ng isang paksayon ay karaniwang pinamalakas kaya ano ang mangyayari kung malampasan ni Pong ang kanyang ama? Bahagyang nagulat si Boyet sa tanong. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, kung mangyari iyon, sa normal na mga pangyayari, bababa ang pinuno at hahayaan ang nakababatang lolo na pumalit sa posisyon. Papalitan din ang pangalan ng paksayon. Kung hindi, maaari ring umalis ang nakababatang lolo sa paksayon at bumuo ng sarili niyang paksayon. Gayunpaman, malabong mangyari iyon dahil walang interes ang nakababatang lolo na maging pinuno, lalo na ang makipagkompetensya sa kanyang ama. Pagkatapos, bumantong hininga siya ng malalim na parang may naalala lang siya bago niya sinabi, ang ating ninuno ay nahirapan sa kanyang nakaraang kapigatian sa langit ilang daang taon na ang nakalilipas. Walang nakakaalam kung ilang kapigatian sa langit pa ang kanyang makakayanan. Matapos maging hari ng mga Diyos, walang sino man ang makakatakas mula sa kapigatian sa langit na darating kada 1,000 taon. Tinatawag din ito ng mga katutubo ng mga kaharian ng mga Diyos bilang kapigatian na nagbabanta sa buhay. Tutal, ang mga kapigatian sa langit ay lalong magiging mahirap. Kung hindi makakahabol ang cultivation ng isang tao, siya ay mamamatay sa mga kapigatian sa langit kalaunan. Bago pa man sumali sa Flying Dragon Sect, narinig na ni Alvin ang tungkol sa maraming mga advanced Lords of Gods na napatay ng Heavenly Tribulations dahil hindi sila nakalusot at naging Emperors of Gods. Dahil dito, hindi na siya nagulat nang marinig niya ang mga salita ni Boyet. Bukod dito, ang ama ni Pong ay nabuhay din ng mahaba. Iniisip ko kung gaano kalakas ang mga kapighatsang langit na kailangang harapin ng mga Intermediate Emperor of Gods. Nanginig si Alvin sa loob-loob niya nang sinubukan niyang isipin ang puwersa ng isang kapighatsang langit. Gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base, siya ay magiging alikabok sa loob lamang ng ilang segundo. Sa anumang kaso, mapalad ang ating paksayon dahil mayroon tayong nakababatang tiyuhin bilang kahalili kung may mangyari sa ating ninuno. Marami sa mga paksayon ang walang kahalili kaya kung may mangyari sa kanilang mga pinuno, magiging masama ito. Sabi ni Boyet. Tumango si Alvin. Kung walang kahalili o sino mang sapat na malakas para pamunuan ang paksayon, natural lamang na mahuhulog ang paksayon sa isang estado ng pagbagsak kung ang pinuno ay papatayin ng isang kapigatian sa langit. Ano ang mangyayari sa isang paksayon kung wala ng Emperor of Gods? Tanong ni Alvin. Bumantong hininga si Boyet. Kung mangyari iyon, ang pangkat ay kailangang buwagin at lisanin ang lumulutang na isla ng pangkat. Tanging ang mga pangkat lamang ang maaaring sumakop sa mga lumulutang na isla sa Puryang Sect. Ang lumulutang na isla ay pananatilihin para sa isang bagong pangkat o maaari itong gamitin upang tirahan ng mga ordinaryong elder at disipulo. Ang mga miyembro ng nabuwag na pangkat ay maaaring sumali sa ibang pangkat kung sila ay sapat na namumukod tangi o kung mayroon silang koneksyon. Alam ni Alvin na ang mundo ay napakamakatotohanan, at hindi ito magiging iba sa Puryang Sect. Ganoon ang takbo ng mundo. Walang tinatawag na libreng tanghalian sa mundo. Ang mga miyembro ng isang paksayon ay nagtatamasa ng mga pribilehiyo dahil ang kanilang pinuno ay isang emperador ng mga Diyos. Paano nila patuloy na matatamasa ang mga pribilehiyo kung wala na silang emperador ng mga Diyos na sumusuporta sa kanila?
Kung hindi sila namumukod tangi at walang koneksyon, normal lamang para sa kanila na sumali sa hanay ng mga ordinaryong elder at disipulo. Sa anumang kaso, ang ating pangkat sa Cloud Peak ay walang ganitong problema. Ang pinakamasama ay ang pangalan ng ating pangkat ay binago sa pangkat na ordinaryo. Bukod pa rito, kahit na mangyari iyon, aabutin pa rin ito ng ilang libo o kahit 10,000 taon. Bukod doon, sino ang magsasabi na ang ating pinuno at ninuno ay hindi magkakaroon ng tagumpay? Maaari nating mahulaan ang mga ganitong bagay, sabi ni Boyet upang pagaanan ang loob. Sa paglalakbay upang makumplito ang kanyang pagpaparehistro, maraming natutunan si Alvin tungkol sa purong yang sect mula kay Boyet. Sa kasalukuyan, mayroong 19 na paksayon sa Pure Yang sect, kabilang ang paksayon ng Cloud Peak. Sa mga ito, mayroong 7 pangunahing paksayon na pinamumunuan ng mga Ascension Elder. Ang natitirang mga paksayon ay pinamumunuan ng mga Nirvanic Elder. Ang paksayon na kinabibilangan ni Marvick ay isa sa mga paksayon na pinamumunuan ng isang Nirvanic Elder. Elder Boyet, opisyal na ba akong miyembro ng pangkat ng Cloud Peak pagkatapos kong makumplito ang aking pagpaparehistro? May iba pa ba akong kailangang gawin? Tanong ni Alvin. Ngumiti si Boyet at sinabing, opisyal ka lamang magiging miyembro ng Pure Yang sect pagkatapos ng iyong pagpaparehistro. Para formal na maging miyembro ng pangkat ng Cloud Peak, kailangan mong magparehistro sa Cloud Peak Island. Sa oras na iyon, mag-iiwan kami ng marka sa iyong identity token. Ang marka ay hindi permanente at maaaring alisin kung pipiliin ng isang tao na lumipat ng pangkat. Sa Pure Yang sect, hindi itinuturing na pagtataksil ang paglipat ng pangkat. Hindi na kailangang sabihin, hindi nito mapipigilan ang iba na mag-udyok ng gulo. Gayunpaman, bihirang mangyari ang paglipat ng pangkat sa aming sekta, sabi ni Boyet. Isang komplikadong ekspresyon ang sandaling lumitaw sa kanyang mukha pagkatapos niyang magsalita. Hindi nakaligtas kay Alvin ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Boyet kaya nagtanong siya, Elder Boyet, tila medyo nababagabag ka noong pinag-uusapan mo ito. Maaari kayang may isang taong katulad niya sa ating pangkat ng Cloud Peak? Ngumiti si Boyet nang may pag-aalinlangan habang sinasabing, siguro hindi mo na kailangang itago ito sa iyo. Isa ako sa kanila. Noong una, hindi ako mula sa pangkat ng Cloud Peak. Ang dati kong pangkat ay nagpadala ng mga tao para patayin ang aking angkan para makapagtuon ako sa aking cultivation ng walang abala. Nang malaman kong ang pasimuno ay ang aking dating amo, halos mabaliw ako. Kahit na matapos siyang mapatalsik mula sa sekta, hindi ako komportableng manatili sa pangkat kaya umalis ako. Doon ako sumali sa pangkat ng Cloud Peak at nakilala ang aking kasalukuyang amo na tinatrato ako na parang isang anak. Sa kasamaang palad, sumuko siya sa heavenly tribulation bago ko pa natupad ang aking pagiging banal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.